Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan, at ang bawat patak na tumatama sa yero ng aming bubong ay parang kaba na kumakatok sa aking dibdib. Kakauwi lang namin ng asawa kong si Dennis galing trabaho nang makatanggap kami ng tawag mula sa aking biyenan. Maikli lang ang sinabi ni Mama Susan. Umuwi kayo rito mamayang gabi para maghapunan. May mahalagang pag-uusapan ng pamilya. Bawal ang wala. Ang tono niya ay hindi parang nag-iimbita sa isang masayang salo-salo. Matigas ito at tila isang utos. Nakaupo ako sa passenger seat. Pinagmamasdan si Dennis na tahimik na nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan, habang ang puso ko ay hindi mapakali. Ilang taon na rin akong manugang, kaya kilalang kilala ko na sila. Kapag ginamit na ng biyenan ko ang salitang mahalaga, asahan mo na ang kasunod niyan ay isang sitwasyon kung saan huhut-hutan kami ng pera, lakas, o maging ng aming dignidad para lang saluhin ang problema ng sinuman sa pamilya nila. Ang bahay ng mga biyenan ko ay nasa loob ng isang lumang subdivision. Pagkahinto pa lang ng sasakyan sa gate, nakita ko na ang maliwanag na ilaw sa sala. Nakapagtataka, mas masagana ang hapagkainan ngayon kumpara sa mga karaniwang araw mayroong lechon kawali, inihaw na bangus, sinigang na hipon at isang bandehado ng malutong na lumpiang Shanghai. Ngunit habang tinitingnan ko ang dami ng pagkain, lalong lumalakas ang kaba ko. Kapag ang mga tao ay biglang bumait ng hindi inaasahan, kadalasan ay may kapalit itong mabigat na pabor. Nasa kabisera ng mesa si Mama Susan, seryoso ang mukha. Si Papa Vicente, ang biyenan kong lalaki, ay nakaupo sa tabi niya at panay ang tikhim. Animoy mag-aanunsyo ng isang pambansang balita. Samantala, si Tony, ang nakababatang kapatid ni Dennis, ay nakadekwatro habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Kumikinang ang gintong relo nito sa ilalim ng ilaw. Sa screen ng cellphone niya, nakadisplay ang litrato ng isang 4 na palapag na bahay na ginagawa palang nakalitaw pa ang mga poste at puno ng scaffolding ang harapan. Kauupo ko pa lang nang ngumiti si Tony at iniharap ang cellphone niya sa amin. Kuya, ate, tingnan nyo, nagkakahubog na yung bahay ko. Kapag natapos to, titingalain to ng buong kanto. Ngumiti na lang ako para sa formalidad. Isang freelance real estate agent si Tony, na kung minsan ay may benta, kadalasan ay wala, pero pilit na nagpapakitang gilas at nagmamayaman. Kahit saan siya magpunta, puro milyon, lote, preseling, at townhouse ang bukang bibig niya, na para bang kapag bumuka ang bibig niya, ay automatikong papasok ang pera sa bulsa niya. Hindi na kailangang sabihin pa, si Mama Susan ay itinuturing siyang ginto. Para sa kanya, lahat ng gawin ng bunsong anak ay tama, lahat ng gastusin ay investment, at anumang pagkakamali ay nadala lang ng kabataan. Hindi pa nagtatagal ang hapunan nang ibaba ni Mama Susan ang kanyang mangkok. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay nagpatahimik sa lahat. Dennis, Hazel, tawag niya sa amin. Kaya namin kayo pinauwi ngayon ay para pag-usapan ang bahay ni Tony. Napatigil ako. Tahimik na nilagyan ni Dennis ng isda ang plato ko, pero napansin ko ang pagdilim ng kanyang mga mata. Nagpatuloy si Papa Vicente, seryoso ang tono. Nasa finishing phase na ang bahay ni Tony, pero tumaas ang presyo ng materyales at labor, pati ang mga gamit sa loob ay nagmahal. Sa ngayon, kulang siya ng 2,250,000 million pesos. Ang halagang iyon ay parang isang malaking bato na bumagsak sa gitna ng hapagkainan. Napatingin ako kay Tony. Ilang linggo pa lang ang nakararaan, nag-post siya sa Facebook ng quote na, "Ang tunay na lalaki, nakakapagpatayo ng bahay bago mag-30 nang walang inaasahang iba." Tapos ngayon, nasa harap namin siya, nakangisi pa rin na parang ang pagkakulang ng 2.5 million ay isang napakaliit na bagay. Huminga ng malalim si Mama Susan, ngunit ang kanyang mga mata ay parang matalim na patalim na nakatitig sa aming mag-asawa. Matanda na kami ng papa niyo. Ang naipon namin ay naubos na sa pagbili ng lote at pagpapagawa ng pundasyon. Kayo na lang ang may kakayahang sumalo sa kapatid mo. Pagkarinig ko rito, nanlamig ang buong katawan ko. Bago pa ako makapagsalita, tumitig siya ng diretso sa akin. Kalmado ngunit mabigat ang bawat salita. Mag-aambag ba kayo ng pera o ibebenta niyo yung sasakyan niyo? Pumili kayo ng isa para mas madali. Natigilan ako. Ang sasakyang iyon ang ginagamit namin araw-araw papasok sa trabaho. Panghatid sa mga bata at sinasakyan ng mga magulang ko kapag lumuluwas sila mula probinsya para magpa-check up.
Kalahati ng pinambili roon ay inutang namin sa sarili kong mga magulang na nagkandakuba sa pag-iipon. Tapos sa bibig ng biyanan ko. Ganoon-ganoon na lang niya sabihing ibenta. Parang lumang damit lang na ididispatsa. Napangisi si Tony. Kuya, ate, huwag kayong masyadong tensyonado. Ano naman kung ibenta ang kotse? Mag-grab na muna kayo ng ilang buwan. Pag asenso ko, ibibili ko kayo ng mas maganda. Sumingit din ang mapapangasawa ni Tony na si Isabel. Malumanay ang boses. Wala po akong intensyong mag-demand, Ate Hazel. Pero bilang babae, sino ba naman ang hindi nangangarap ng maayos na bahay pag kinasal? Nakakahiya naman sa mga kaibigan ko kung mukhang abandonadong building ang uuyan namin. Tiningnan ko siya. Malambing ang boses, pero matalim ang ibig sabihin. Isang simpleng pangungusap, pero ipinasa sa akin ang buong pressure. Na para bang kapag hindi ko ibinenta ang sasakyan ko, ako ang maninira sa kasal nila. Lumingon ako kay Dennis. Sa pagkakataong iyon, takot na takot ako. Takot ako na baka manahimik na naman siya tulad ng dati. Takot ako na sabihin niyang, sige na, pagbigyan na natin si Mama. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahang ibinaba ni Dennis ang kanyang kutsara. Nagpunas siya ng kamay at tumingala sa kanyang ina. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ngumiti ng tipid si Dennis, pero ang ngiting iyon ay napakalamig na nagpatayo ng mga balahibo ko. Kulang ng 2.5 million para sa bahay ni Tony. Mabagal niyang sabi. Bakit niyo tinatanong kung mag-aambag kami o ibebenta namin ang kotse? Kumunot ang noo ni Mama Susan. Ikaw ang panganay. Nahihirapan ang kapatid mo. Kung hindi ikaw ang sasalo, sino? Tinitigan siya ni Dennis, kalmado pa rin ang boses. Kung ganoon pala kahalaga sa inyo ang bahay na yan, bakit hindi ang bahay niyo ang ibenta niyo para saluhin siya? Natahimik ang buong mesa. Halos hindi ako makahinga. Habang si Mama Susan ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala na ang taong nagsalita noon ay ang anak na ilang taong nagtiis at sumunod sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Dennis, tila naubos ang hangin sa buong kwarto. Patuloy ang buhos ng ulan sa labas, ngunit sa loob ng bahay, sobrang tahimik na naririnig ko ang lagitik ng electric fan. Nakatitig si Mama Susan kay Dennis, ilang beses bumuka ang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Padabog na ibinaba ni Papa Vicente ang kanyang baso ng tubig. Dumilim ang mukha. Si Tony ang unang nag-react. Tumawa siya ng pag-ak, puno ng sarkasmo. Kuya, naririnig mo ba ang sarili mo? Bahay to ng mga magulang natin. Matatanda na sila, tapos uudyukan mong ibenta para lang sa akin? Wala ka na bang utang na loob? Ikiniling ni Dennis ang ulo niya at tiningnan ang kapatid. Bakit? Yung kotse ba ni Ate Hazel mo hindi namin pag-aari? Ang matatanda hindi pwedeng magbenta ng bahay, pero kaming mag-asawa na kailangan ang sasakyan sa araw-araw na trabaho. Kailangang magbenta para may maipagpatayo ka ng bahay. Ang galing din naman ng lohika ng pamilyang to, nakatakas ang isang malalim na hininga sa akin habang mahigpit kong hawak ang laylayan ng damit ko. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, narinig kong sinabi ng asawa ko ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Hindi siya sumigaw o nanuntok ng mesa, ngunit malinaw at matalim ang bawat salitang binitawan niya, hinihiwa ang bawat kaplastikan na bumabalot sa hapagkainang ito. Doon lang natauhan si Mama Susan. Hinampas niya ang mesa, tumaas ang boses. Dennis, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Humihingi ako ng tulong para sa kapatid mo, hindi para sa ibang tao. Kadugo mo si Tony, nahihirapan siya. Bilang kuya, tatayo ka na lang bariyan at manonood? Humarap si Dennis sa ina niya. Ma, kung humihingi kayo ng tulong, maiintindihan ko. Pero ang tanong nyo kanina, mag-aambag ba kayo o ibebenta ang kotse? Hindi yan paghingi ng tulong. Pangingikil yan. Kumunot ang noo ni Papa Vicente at dinuro si Dennis. Huwag mong binabaluktot ang mga salita ng nanay mo. May malaking problema sa pamilya. Dapat nagtutulungan ang magkapatid. Nung pinag-aral ka namin, binilang ba namin ang bawat sentimong ginastos namin sa'yo? Natahimik si Dennis ng ilang segundo. Nakita kong nag-igting ang kanyang panga. Marahil ay nasapol ng linyang iyon ang pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Mula pagkabata, siya ang masunuring anak. Nang magkatrabaho, nagbibigay siya ng sweldo. Nang masira ang bubong, nag-ambag siya. Nang sumakit ang likod ng papa niya, siya ang nagdala sa ospital. Nang gustong magpalit ng ref ng mama niya, binili niya. Kapag gumagawa ng gulo si Tony, siya ang nag-aayos. Hindi siya walang pusong tao. Dahil lang sa utang na loob, kaya siya nagtiis ng ilang taon. Ngunit ngayon, hindi na siya yumuko. Pinalaki at pinag-aral niyo ako.
At habang buhay kong tatanawin yun na utang na loob. Mabagal na sabi ni Dennis. Kaya sa loob ng ilang taon, wala akong ipinagkait sa inyo sa abot ng makakaya ko. Pero ang 2.5 million para matapos ang bahay ni Tony, para makapagpakasal siya, ay hindi pambili ng gamot, hindi pang ospital, at hindi pang kain kapag nagugutom. Pera yon para sa yabang at porma niya. Hindi ko papayagang magdusa ang asawa ko para doon. Namula ang mukha ni Tony sa galit. Kuya, huwag kang magpanggap na ang linis mo. May kotse kayo, may pera, may magandang trabaho. Ang pagpapatayo ng bahay, minsan lang to sa buhay ko. Mamamatay ba kayo kung tutulungan niyo ako ng isang beses? Tinitigan siya ni Dennis. Kung pagtulong lang sa abot ng makakaya ko, hindi ako tatanggi. Pero humihingi ka ng 2.5 milyon nang hindi man lang nagpapakita ng bill of materials, hindi mo sinasabi kung saan napunta ang pondo, hindi mo maipaliwanag kung bakit biglang lumobo ng ganyan ang gastos. Ano to? Ibibigay namin ang pera base lang sa tiwala? Biglang suminghot si Isabel na nakaupo sa tabi ni Tony. Kumuha siya ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang luha niya. Lumambot ang boses. Kuya Dennis, Ate Hazel, alam kong mahirap pag-usapan ang pera ngayon. Pero ipinagmalaki na po namin sa buong angkan ko na magkakaroon na kami ng sariling bahay. Kung matitigil ang construction at mapopostpone ang kasal, saan pa namin ilalagay ng mga magulang ko ang mga mukha namin? Nang marinig ko yon, kumirot ang dibdib ko. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa kung paano niya ipinasa ang responsibilidad ng pagiging mayabang ng pamilya niya sa aming mag-asawa. Akmang magsasalita na ako pero hinawakan ni Dennis ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Isang marahang pisil. Sapat para iparating na gusto niyang siya ang tumapos nito. Tiningnan ni Dennis si Isabel. Hindi pa sigaw pero malamig. Isabel, ang kasal ay pagsisimula ng 2 tao para sa kinabukasan nila. Kung ang kinabukasang yon ay magsisimula sa pamimilit na ibenta ng biyenan at kuya mo ang sasakyan nila, mangutang, at mabaon sa utang para lang isalba ang hiya ng 2 pamilya, hindi yon pagbuo ng pamilya. Paghuhu kayo ng sarili ninyong libingan. Pagkarinig nito, biglang tumayo si Mama Susan. Lumikha ng nakakakilabot na tunog ang pag-urong ng silya sa sahig. Dinuro niya ako. Nanlilisik ang mga matang namumula. Kasalanan mo to. Simula nang pumasok ka sa pamilyang to, nagbago na ang ugali ni Dennis. Dati ang bait-bait niya. Mahal ang mga magulang at kapatid niya. Ngayon, puro asawa't sariling ari-arian na lang ang bukang bibig. Ang galing mo. Tinuruan mong talikuran ng anak ko ang pamilya niya. Huminga ako ng malalim. Kung ako pa rin yung manugang noong mga unang taon ko, baka yumuko na lang ako at humingi ng tawad para matapos na. Pero ngayong gabi, matapos marinig ang asawa kong ipagtanggol ako, alam kong hindi ko na kailangang lumaban ng mag-isa. Tiningnan ko si Mama Susan at dahan-dahang sinabi, Ma, hindi ko kailanman pinigilan si Dennis na maging mabuting anak, pero ang pagiging mabuting anak ay hindi nangangahulugang ibebenta namin ang kotse namin para ipagpatayo ng bahay si Tony. Kung tingin nyo mali ako, sabihin nyo kung saan. Huwag nyo po ibuntun sa akin ang galit nyo dahil lang hindi na kayang manahimik ni Dennis. Natigilan si Mama Susan. Nang makita ito ni Papa Vicente, pinalo niya ang mesa. Tama na yan! Pinauwi namin kayo dito para maghanap ng solusyon, hindi para makipagsagutan sa amin. Tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon, tutulungan nyo ba si Tony o hindi? Tiningnan ni Dennis ang kanyang ama, tapos ang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi niya, ngunit wala nang pag-aalinlangan sa mga mata. Oo, sabi niya. Napahinto ang buong mesa. Inakala ni Mama Susan na nanalo siya, kaya biglang lumambot ang boses niya. Sabi ko na nga ba, hindi naman ganyan kasama ang anak ko eh. Pero agad na sumunod ang pahayag ni Dennis. Tutulungan ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo. Huwag na kayong magbuhos ng pera sa bahay na yan. Kung kailangan nyo talaga ng pera, ibenta nyo yung bahay nyo. Samantala kaming 2, pansamantala kaming uuwi kina Hazel. Yung kwarto namin sa itaas, pwede nyo nang imbakan ng semento ni Tony. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mama Susan. Biglang tumayo si Tony. Uuwi kayo sa mga biyenan mo? Tatalikuran mo ang mga magulang natin? Tumayo rin si Dennis at inalalayan ako. Hindi, ilalabas ko lang ang asawa ko sa isang bahay. Kung saan ang ari-arian niya ay pinag-uusapan na parang gulay sa palengke na madaling ibenta. Tumingala ako sa asawa ko. Sa pagkakataong iyon, alam kong ang hapunan na ito ay hindi na lang tungkol sa 2.5 million o sa sasakyan. Ito na ang huling linya na iginuhit ni Dennis
para protektahan ako laban sa sarili niyang pamilya. Nag-iba ang reaksyon ni Tony sa sinabi ni Dennis. Kanina lang ang yabang niya. Magsalita pa siya, akala mo ay obligasyon namin na saluhin siya sa problema niya. Ngunit nang mabanggit ni Dennis na uuwi kami sa mga magulang ko, biglang nakitaan ng inis at takot ang mga mata niya. Padabog niyang ibinagsak ang mga kubyertos. Kuya, ang pangit namang pakinggan yan. Nagpapagawa ako ng bahay hindi lang para sa akin. Pagdating ng araw na matanda na sina mama at papa, kukunin ko sila para dun tumira sa malaki kong bahay. Kung ayaw niyo tumulong, wag. Pero wag mo akong pagsalitaan na parang nagnanakaw ako sa inyo. Hindi nagmadaling sumagot si Dennis. Inurong niya ang silya at muling umupo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang tindig niya, hindi na siya ang panganay na handang magtiis at makinig sa hatol ng magulang, kundi isang lalaking nagpasyang harapin ang mali sa harap niya. Tinanong niya si Tony, kung ganon, sagutin mo to. Saang partikular na materyales nagkulang ng 2.5 million? Natigilan si Tony. Sa finishing. Pintura, pinto, kusina, gamit sa loob, yung bakod, gate. Nakatayo na yung bahay, alangan namang iwan kong parang kulungan ng baboy. Tumango si Dennis, kalmado pa rin. Sige, nasaan ang bill of materials? Nasaan ang kontrata ng mga trabahador? Nasaan ang quotation ng mga supplier? Ipakita mo sa akin. Kung makatwiran naman pala ang dagdag na gastos, pag-uusapan natin. Natahimik ang lahat ng ilang segundo. Tiningnan ko si Tony. Umiwas siya ng tingin kay Dennis at pasimpleng hinawakan ang cellphone niya sa tabi ng plato. Mabilis na sumulyap si Isabel kay Tony at saka yumuko para kumuha ng pagkain pero hindi isinubo. Isang napakabilis na sulyap. Kung hindi ako nakatutok sa kanila, hindi ko mapapansin. Pero ang sulyap na yon ang nagparamdam sa akin na may mali. Ngumisi si Tony. Kuya, grabe ka naman. Parang umutang ako sa bangko ah. Magkapatid tayo? Tapos hihingian mo ako ng bill of materials, kontrata at resibo? Kung wala kang tiwala sa akin, sabihin mo na lang ng diretsyo. Mabilis na sumagot si Dennis. Oo, wala akong tiwala. Ang simpleng sagot na iyon ay sapat na para mamula ng husto ang mukha ni Tony. Nang marinig ni Mama Susan na pinagsabihan ng ganoon ang bunso niya, sumabog na naman siya. Dennis, sumusobra ka na! Kapatid mo siya, hindi siya manloloko sa kanto. Magkadugo kayo tapos puro ka kontrata at resibo? Ganyan ka ba kagarapal sa kapatid mo? Humarap si Dennis sa kanyang ina. Ma, kung 50,000 o 100,000 to na kailangan agad, baka hindi na ako magtanong. Pero 2.5 million to. Hindi ito barya. Sabi niyo kanina ibenta namin ang kotse, kaya may karapatan akong malaman kung saan pupunta ang pera. Suminghal si Papa Vicente. Dahil nasa construction ka, minamaliit mo ang kapatid mo na hindi siya marunong magkwenta. Ganun ba? Hindi ko siya minamaliit, sagot ni Dennis. Kaya nga dahil nasa construction ako. Alam kong kung tapos na ang structural frame ng bahay ni Tony, hindi pwedeng biglang lumobo ng eksaktong 2.5 million ang finishing sa loob ng ilang linggo. Maliban na lang kung lahat ng materyales na pinili niya ay high-end, o kaya may ibang pinagkakautangan na nagtatago sa ilalim ng salitang finishing. Pagkarinig ko roon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang sinabi ni Dennis ay parang nagbukas ng isang pinto kung saan nakatago ang isang malaking sikretong nangangamoy na. Naalala ko, nitong mga nakaraang buwan, panay ang post ni Tony ng picture sa construction site, pero palaging sa magagandang anggulo lang. Flex ng gate, flex ng 3D design, flex ng imported tiles. Wala siyang nabanggit na utang sa mga karpintero, utang sa materyales, o over budget. Ibinaba ni Isabel ang kutsara niya. Malambot pa rin ang boses pero medyo natataranta na. Kuya Dennis, sa totoo lang, lahat naman gustong maging maayos ang bahay. Iniisip lang ni Tony yung future naming dalawa. Minsan lang kami ikakasal. Alangan namang magtiis kami sa bara-bara. Tiningnan siya ni Dennis. Hindi ako tutol sa magandang bahay. Pero maging maganda yan gamit ang perang pinaghirapan nyo, hindi sa pamimilit na magbenta ng kotse ang ibang tao. Tumayo si Tony. Nagpupuyos sa galit. Wag mo nang ibalik sa kotse. Nakapangalan kay Ate Hazel. So ano? Mag-asawa kayo. Lahat ng pag-aari nyo ay conjugal property. O baka naman nakabukod yung pera niya. Tapos ikaw, kuya. Sunod-sunuran ka lang na asawa. Nakita kong umakyat ang dugo sa ulo ko. Hindi lang pera ang gusto ni Tony. Sinasadya niyang tapakan ng ego ng kuya niya para magalit ito. Pero nanatiling nakaupo si Dennis.
Tinitigan niya ng matagal si Tony bago mabagal na nagtanong. Kailangan mo ba talaga ng pera para sa bahay? O kailangan mo akong patunayan na lalaki ako sa pamamagitan ng pag-agaw sa ari-arian ng asawa ko? Natameme si Tony. Saktong umilaw ang cellphone niya. Dahil nakatayo si Tony, nakaharap sa amin ni Dennis ang screen. Mabilis lang, pero sapat na para mabasa ko ang text na pumasok. Pag walang 1.2 million bukas, kukunin namin materyales mo. Huwag kang mag-isip na makakatakas ka. Nanlamig ang likod ko. Nakita rin ito ni Dennis. Natigilan ang mga mata niya bago dumilim ng husto. Tumingala siya kay Tony. Sinong naniningil ng 1.2 million? Nataranta si Tony at dinamba ang cellphone niya. Pabaliktad na ibinagsak sa mesa. Wala yan. Nagbibiro lang yung kaibigan ko. Sinong kaibigan ang nagte-text ng ganyan? Tanong ni Dennis. Ka-business partner o Bombay? Namutla si Mama Susan ng ilang segundo. Mabilis lang. Tapos sumigaw para pagtakpan ito. Tama na! Iniimbestigahan mo ba ang kapatid mo? Isang text lang na walang kwenta. Kung makaasta ka parang nakahuli ka ng kriminal. Tiningnan ko si Mama. Ang bilis ng reaksyon niya. Masyadong galit. Hindi ito ang gulat ng isang inang ngayon lang nalaman na baon sa utang ang anak niya. Reaksyon ito ng isang taong alam na ang totoo, pero ayaw lang mabulgar sa hapagkainang ito. Dahan-dahang tumayo si Dennis. Matagal niyo na tong alam ano? Umiwas ng tingin si Mama Susan. Anong alam? Huwag kang gumawa ng kwento. Humarap si Dennis kay Tony. Tony, huling tanong ko. Ang 2.5 million na to, kulang sa pampagawa ng bahay o pambayad ng utang? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tony pero hindi sumagot. Mahigpit niyang hawak ang cellphone hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nakayuko si Isabel. Bahagyang nanginginig ang mga balikat. Hindi ko alam kung sa takot ba o sa inis. Si Papa Vicente naman ay nagpalipat-lipat ang tingin kina Mama Susan at Tony at nagsimula na ring magbago ang timpla ng mukha niya. Marahil ay ngayon niya lang din na-realize na hindi ganun kasimple ang kwentong ipinaalam sa kanya ng mag-ina niya. Nakaupo ako sa gitna ng silid na iyon, ang bigat-bigat ng pakiramdam. Ganoon pala. Ang hapunan na ito ay hindi lang para pilitin kaming mag-ambag. Isa itong palabas. Sa likod ng palusot na kulang ng budget sa bahay, may nakatagong malalim na balon ng utang na pinipilit ni Tony na talunan kasama ang buong pamilya. Hinawakan ni Dennis ang kamay ko at tumayo. Hindi malakas ang boses, pero malinaw ang bawat salita. Kung utang yan, lalong walang dahilan para ibenta namin ang sasakyan. Mula ngayon, kung pag-uusapan natin ang pera, ilabas niyo ang lahat ng papel. Kung patuloy ninyong pipilitin si Hazel, ituturing ko na tong panloloko at pagnanakaw ng ari-arian. At hindi na ito usaping pamilya. Namutla si Tony. Akmang magsasalita sana si Mama Susan para manumbat. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang nahanap na sapat na lakas para pagtakpan ang katotohanang nahugot mula sa dilim. Pagkatapos magsalita ni Dennis, tila nasapul si Mama Susan sa pinakamasakit na parte. Hindi na siya tumingin sa anak niya. Sa halip, bumaling siya ng mabilis sa akin. Namumula ang mga mata niya, puno ng galit at tila nakahanap ng pader para ibuhos ang naipong emosyon. Nakita mo na, Hazel? Madiin niyang sabi. Simula nang tumuntong ka sa bahay na to, naglakas loob na si Dennis na sagutin ako ng ganyan. Dati, mabait yan, marunong rumespeto. Ngayon, puro ari-arian, batas, pagnanakaw ang bukang bibig. Ang galing mo talaga. Tinuruan mong ituring ng asawa mo ang sarili niyang ina, na parang ibang tao. Habang naririnig ko ang bawat salita, parang nasasakal ako. Ganito siya palagi. Kapag wala na siyang katwiran, gagawin niya akong pananggalang. Ang problema sa utang ni Tony, ang mga kaduda-dudang transaksyon, ang pamimilit na ibenta ang kotse lahat ng iyon, biglang naging kasalanan ng isang manugang na inuudyukan ang asawang maging walang utang na loob. Tiningnan ko siya, pinipilit na maging kalmado. Ma, hindi ko po tinuruan si Dennis na sagutin kayo. Ang gusto ko lang, kung ano ang tama, panindigan. Kung ano ang mali, itigil na. Ang pera pampagawa ng bahay ni Tony ay hindi pwedeng biglang maging obligasyon naming mag-asawa. Ngumisi si Mama Susan. Ang galing magsalita ka parang hindi ka kabilang dito. Ano naman kung nakapangalan sa'yo yung kotse? May asawa ka na. Ang pag-aari mo ay pag-aari rin ng pamilya niya. O baka naman kinakamkam mo para kapag naghiwalay kayo, may babalikan ka sa mga magulang mo? Akmang magsasalita na si Dennis, pero marahan kong pinigilan ang kamay niya.
Kung hahayaan ko siyang sumagot ngayon, lalo lang magkakaroon ng dahilan si Mama Susan na sabihing nagtatago ako sa likod ng asawa ko. Huminga ako ng malalim at tinitigan ang biyenan ko. Ma, dahil binanggit niyo na ang tungkol sa sasakyan, lilinawin ko na po. Kalahati ng pera na pinambili diyan ay inutang namin sa mga magulang ko. Ang mga bank transfers, ang mga sulat kamay na kasunduan ng utang, nasa akin pa lahat. Hindi yan basta-bastang gamit na kapag gusto nyong ibenta, maibebenta nyo. At lalong hindi yan pwedeng gamitin ng pamilyang ito para i-blackmail ako. Dumilim ang mukha ni Papa Vicente. Tinakot mo ba kami gamit ang pamilya mo? Hindi ko po kayo tinatakot, Papa. Sagot ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi mayaman ang mga magulang ko, pero bawat sentimo na ibinigay nila sa akin ay galing sa pawis at dugo nila. Hindi ko pwedeng ipantakip ang pinaghirapan ng mga magulang ko sa isang halagang mismong si Tony, ay hindi maipaliwanag kung para saan. Nang marinig ni Tony ang pangalan niya, tumawa siya ng puno ng inis. Ang galing mo namang magsalita, ate. Nung nagpakasal ka rito, nagpakamanugang ka. Tapos ngayong may problema ang pamilya, inilalabas mo ang mga magulang mo para magkwentahan ng pera. Sabihin mo na lang ng diretsyo na nandidiri ka sa pamilya namin dahil mahirap kami. Tiningnan ko si Tony. Kitang-kita ko ang kakapalan ng mukha niya. Kakahuli lang sa kanya tungkol sa utang niya sa loan shark, pero nakuha pa niyang ibaling ang usapan sa isyu ng pamilya at damdamin. Bago pa ako makasagot, tumayo si Mama Susan at naglakad ng mabilis papasok sa kwarto. Ilang sandali lang, lumabas siya bitbit ang isang pirasong papel na nakatupi sa gitna. Ibinagsak niya ang papel sa harap ni Dennis. Sige, kung takot na takot kang mawalan, Hazel, naghanda na ako ng malinaw na papeles. Heto. Pumirma kayong dalawa, ituring niyo itong pautang kay Tony. At kapag nakaangat-angat na siya, babayaran niya kayo. Tiningnan ko ang papel at biglang nanlamig ang dibdib ko. Hindi pala ito basta sumabog sa hapunan. Nakahanda na pala siya. Ibig sabihin, bago pa kami tawagin, plano na talaga nilang pilitin kaming pumirma. Kinuha ni Dennis ang papel at binasa. Sumilip din ako. Ang umpisa ay maayos ang pagkakasulat. Kasunduan ng voluntaryong pinansyal na tulong para sa pagpapatayo ng bahay ng nakababatang kapatid. Ngunit habang bumababa ang basa ko, lalong nanlamig ang mukha ko. May nakasulat na linya. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, hindi mananagot sa batas ang pinahiram kung sakaling maantala ang pagbabayad dahil sa hindi maiiwasang kahirapan. Itinuro ko ang linyang iyon at tinanong si Mama Susan. Ma, tinatawag niyo po ba itong kontrata ng pautang? Kung utang, bakit tulong ang nakalagay? Kung babayaran niya kami, bakit may hindi mananagot sa batas? Natigilan si Mama Susan, pero mabilis siyang bumalik sa matigas na tono. Pamilya tayo kaya ganyan ang pagkakasulat para magaan basahin. Alangan namang ipapirma ko sa kapatid niyo ang kontrata na parang bangko o Bombay? Tumawa si Dennis, pero walang bahid ng saya ang tawa niya. Ibinaba niya ang papel at tinapik ang linya na tinutukoy ko. Ginawa niyo ito, Ma, hindi para mangutang. Ginawa niyo ito para hindi na namin mabawi ang pera namin balang araw. Pumutok na sa galit si Tony. Kuya, ang dumi naman ng utak mo. Sabi ko nga uutangin muna. Tingin mo ba tatakbuhan ko kayo? Tumingala si Dennis. Kung ganon, baguhin natin. Ilagay mong malinaw na ang umutang ay si Tony. Halaga, 2.5 million. Layunin ng utang, kailan babayaran, anong collateral, kahit zero interest ayos lang. Pipirma tayong dalawa sa harap ng notary public. Kaya mo ba? Natameme si Tony. Nakayuko lang si Isabel, pinipiga ang lukot-lukot ng tissue sa mga kamay niya. Hinampas ni Mama Susan ang mesa. Gusto mo bang ipanotaryo ang kapatid mo para pagtawanan tayo ng ibang tao? Kapatid mo siya, pero ginigipit mo siya ng ganyan. Mabagal na pinunit ni Dennis ang papel sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit nito ay umalingaw-ngaw sa gitna ng hapagkainan, nagpatahimik sa lahat. Tiningnan ko ang mga piraso ng papel na nahulog sa mesa. Hindi ako nakaramdam ng saya, lungkot lang. Lungkot dahil nagagawa ng mga tao na gamitin ang salitang pamilya para maglagay ng ganyang patibong para sa sarili nilang anak at manugang. Sumigaw si Mama Susan. Wala kang hiya. Pinunit mo ang papel ng nanay mo. Tumayo si Dennis. Lumalim ang boses. Hindi ko pinunit ang papel niyo, Ma. Pinunit ko ang patibong na inilatag niyo sa harap namin. Tumayo rin si Papa Vicente. Pulang-pula ang mukha. Dennis, sumusobra ka na. Gusto mo bang wasakin ang pamilyang to? Tiningnan ni Dennis ang kanyang ama.
puno ng sakit at lamig ang mga mata. Hindi mawawasak ang pamilyang ito dahil lang sa hindi ko pagpirma. Nawasak na to nung itinuring ninyong ang pananahimik ko ay lisensya nyo para abusuhin kami. Dinuro ni Tony ang kuya niya. Kung aalis kayo, umalis na kayo. Tingnan natin kung makakabalik ka pa kapag nagkasakit sina mama at papa. Hindi agad sumagot si Dennis. Yumuko siya para pulutin ang bag ko at inabot sa akin. Pagkatapos, nagsalita siya ng mahina pero sapat para marinig ng lahat. Kung magkakasakit sina papa at mama, aalagaan ko sila sa abot ng makakaya ng isang anak. Pero kung nabaon sa utang si Tony dahil sa kayabangan, hindi ko ibebenta ang kinabukasan ng asawa ko para lang takpan ang butas na ginawa niya. Nakatayo ako sa tabi ng asawa ko, parang may nakabara sa lalamunan ko. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng pagiging mabuting anak at pagiging bulag na tagasunod. At sa unang pagkakataon din, pumili si Dennis ng tamang panig hindi sa pamilya ko, hindi sa pamilya niya, kundi sa kung ano ang tama. Matapos magsalita si Dennis, bumalot ang napakabigat na katahimikan sa buong kwarto. Sa mesa, ang napunit na papel ay nakahalo sa mga plato at kubyertos na parang isang maskarang hinubad. Alam kong mula sa sandaling iyon, ang lahat ng salitang magkakapatid at kadugo na nagtutulungan sa oras ng kagipitan ay hindi na totoo. Dahil sa likod ng mga salitang iyon ay isang patibong na naghihintay na pilitang pirmahan namin. Humarap sa akin si Dennis. Bumait ang tono niya. Umuwi na tayo. Tumango ako. 2 salita lang yon, pero pakiramdam ko ay naihaon ako mula sa isang malalim na putikang matagal ko nang pinagkukulungan. Yumuko ako para hawakan ang bag ko. Sinusubukang maging kalmado, pero nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko na kapag lumabas kami sa pintong ito, opisyal na kaming makakabangga ang buong pamilya ng asawa ko. Nang makitang tumayo kami, agad na hinarangan ni Mama Susan ang daan palabas ng sala. Pulang-pula ang mukha niya at nagsisimula ng tumulo ang luha, pero ang kanyang mga mata ay matatalim at hindi nagpapakita ng kahinaan. Kung lalabas ka ng bahay na to ngayon, dinuro niya si Dennis. Huwag mo na akong tatawaging ina. Kumirot ang puso ko sa narinig. Kahit gaano pa siya kasama sa akin, alam ko na para kay Dennis, nanay pa rin niya yon. Kahit gaano pa katatag ang paninindigan ng isang anak, kapag ginamit na ng mismong ina ang pagmamahal para manakot, masakit pa rin ito. Tiningnan ko si Dennis. Tumayo siya roon ng ilang segundo, bahagyang namumula ang mga mata, pero kalmado pa rin ang boses. Kung ang pagiging anak niyo ay nangangahulugang ibebenta ko ang kotse ng asawa ko para bayaran ang utang ni Tony, tatanggapin ko na lang po ang pagiging walang utang na loob. Natigilan si Mama Susan. Agad na hinablot ni Papa Vicente ang tasa ng kape sa mesa at malakas na inihagis sa sahig. Nabasag ito at tumalsik ang kape sa paa ng lamesa. Sumigaw siya. Walang hiya! Pinalaki kita para lang gamitin ang pamilya ng asawa mo para tapakan ng mga magulang mo? Nakalimot ka na sa pinanggalingan mo? Napasinghap ako sa gulat, pero mabilis akong hinila ni Dennis patalikod para iwasan ang mga bubog. Hindi na niya sinagot ang ama niya. Marahil naiintindihan niya na sa tindi ng galit nila, lalo lang lalalim ang lamat kapag nagsalita pa siya. Ngunit ang pananahimik na iyon ay ginamit ni Tony para isiping sumusuko na ang kuya niya. Biglang sumugod si Tony papunta sa akin. Hindi siya nanuntok, ngunit pilit niyang inagaw ang bag na hawak ko. Pilit siyang nagsalita. Kung aalis kayo, umalis kayo. Pero iwan niyo ang susi ng kotse. Kailangan natin pag-usapan ulit yung kotse na yan. Dapat iwan niyo rito bilang garantiya. Hindi mo pwedeng tangayin ang pag-aari ng pamilyang to? Nanigas ako. Isang segundo lang ang nakalipas. Nagpapaawa siya bilang kapatid. Ngayon, tahasan niyang inaagaw ang gamit ko sa mismong harapan ng mga magulang niya. Hinigpitan ko ang hawak sa strap ng bag at umatras. Mabilis na hinarang ni Dennis ang braso ni Tony. Pinilipit niya ang pulso ng kapatid niya hindi sapat para saktan, ngunit sapat para matigilan ito. Bitaw, utos ni Dennis. Nagngit-ngit ang ngipin ni Tony. Binulag ka na ng asawa mo. Yung kotse binili nung kasal na kayo. Conjugal property yan. Tinitigan siya ni Dennis ng diretso sa mata. Nakapangalan kay Hazel ang kotse. Kalahati ng pera, inutang sa mga magulang niya. Subukan mo pang hawakan ang bag ng asawa ko, ipapatawag ko ang mga pulis dito mismo.
Tinatangkot mo ba ko? Nanlalaking matang sagot ni Tony. Hindi, sagot ni Dennis. Binalaan na kita. Hindi malakas ang boses niya, ngunit kusang napabitaw si Tony. May mga taong sanay lang mambuli kapag nagtitiis ang kaharap nila. Ngunit kapag naharap na sa totoong pader, doon sila natatakot. Nang makitang umaatras si Tony, mas lumakas ang boses ni Mama Susan. Diyos ko po! Ginayuma na ang anak ko. Tatawag na daw siya ng pulis para ipakulong ang sariling kapatid. Hazel, masaya ka na ba? Winasak mo na ang pamilyang ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako umiyak, ni hindi na ako nagpaliwanag. Tiningnan ko na lang siya at sinabing, Ma, ang isang pamilya hindi nawawasak dahil sa isang manugang na ayaw magbenta ng kotse. Nawawasak to kapag itinuring ng mismong mga miyembro na normal lang nakawin ang kapayapaan ng isa't isa. Akmang susugod at magmumura si Mama Susan, pero hinawakan na ni Dennis ang kamay ko at hinila na ako palabas. Naglakad kami palagpas ng sala, pababa sa maliit na garaheng basa ng ulan hanggang sa sasakyang nakaparada sa labas ng gate. Sa likod namin, umaalingaw-ngaw pa rin ang galit na boses ni Papa Vicente, ang madramang iyak ni Mama Susan, at ang pautal-utal na sigaw ni Tony. Naghalo-halo ang lahat sa ingay ng ulan, isang magulo at nakakasakal na bagyo sa loob ng mga taong ito. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse nang tumakbo si Mama Susan hanggang sa gate. Dinuro niya kami, paos na ang boses. Dennis, tandaan mo to. Kapag umuwi kayo sa biyenan mo, tinatalikuran mo na ang pamilya mo. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Huminto si Dennis. Hindi agad siya sumakay sa kotse. Lumingon siya sa bahay kung saan siya lumaki. Ang dilaw na ilaw mula sa sala ay tumama sa kanyang mukha na pagod at tila ba hindi niya nakilala ang pamilya niya. Mabagal siyang nagsalita. Uuwi kami kinala Hazel. Hindi para iwan kayo. Uuwi kami dahil dito. Hindi na nirerespeto ang asawa ko. Yung kwarto namin sa taas, sige lang. Gawin niyo ng imbakan ng materyales ni Tony. Natigilan si Mama Susan sa narinig. Alam kong nasaktan siya hindi dahil aalis kami, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na natakot si Dennis sa banta na matawag na walang utang na loob. Nakatayo si Tony sa likod ng nanay niya. Madilim ang mukha. Pag umalis ka, huwag kang magsisi. Pag natapos ang bahay ko, huwag na huwag kayong tutuntong doon. Tiningnan siya ni Dennis, malamig ang mga mata. Hindi ko panghihinayangan ang bahay mo. Nanghihinayang lang ako na hanggang ngayon. Iniisip mo pa ring mas mahalaga ang bahay na yan, kaysa sa sarili mong pagkatao. Sa kanya pinagbuksan ako ng pinto. Bago umupo sa driver's seat, lumingon muli si Dennis. Ang boses niya ay wala ng galit, kundi isang nakakatakot na pagiging kalmado. Tanungin niyo si Tony kung kanino ba talaga nakapangalan ng bahay na pinapatayo niya, at kung yung utang niya ay para talaga sa bahay o pambayad sa ibang butas na ginawa niya. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa gitna ng garahe. Natulala si Mama Susan, napahinto si Papa Vicente, napalabas pa lang ng pinto, at si Tony ay namutla sa isang iglap. Nanginginig ang kamay na hawak ang cellphone. Napakabilis ng reaksyon na yon, pero sapat na para maintindihan ko hindi nagsasalita ng walang basehan si Dennis. Umatras ang sasakyan papalabas sa lumang subdivision. Nakaupo ako sa tabi ng asawa ko. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa bintana. Sa loob-loob ko, wala akong naramdamang tagumpay at hindi pa rin agad nakahinga ng maluwag. Alam ko lang na ngayong gabi, nilisan namin ang bahay na dating tinatawag kong pamilya ng asawa ko, ngunit naisalba namin ang mas mahalaga, ang aming dignidad, katinuan, at ang mga kamay ng isa't isa. At sa likod namin, sa loob ng maliwanag na bahay na iyon, pakiramdam ko ay isang mas malaking sikreto ang unti-unting lumalabas. Medyo nakalayo na ang sasakyan, nang mapansin kong mahigpit pa rin ang hawak ko sa strap ng bag ko. Sumasakit na ang kamay ko. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa labas at malabo ang ilaw ng mga poste na parang pinadaanan ng basahan. Walang kibo si Dennis. Mas mabagal siyang magmaneho kaysa dati. Mahigpit ang hawak niya sa manibela at kitang-kita ko ang ugat sa kamay niya. Mahina kong tinanong, alam mo na bang may problema sa bahay ni Tony bago pa tayo pumunta doon? Natahimik si Dennis ng ilang saglit. Noong huminto kami sa red light, saka lang siya bumuntong hininga. Naghihinala lang ako. Wala pang sapat na ebidensya kaya ayokong magsalita. Pero ngayong gabi, nung nakita ko kung paano itago ni Tony yung cellphone niya at yung nakahandang papel ni Mama para pilitin tayong pumirma, alam kong hindi na simple ang nangyayari. Nakaramdam ako ng pagbara sa lalamunan ko. Ganoon pala.
Noong akala ko na sakim lang at may paboritismo ang pamilya niya, palihim na palang nalaman ni Dennis ang mas malalalim na problema. Kwento niya, halos 2 buwan na ang nakakaraan. Dumaan siya sa ginagawang bahay ni Tony. Bilang isang civil engineer, isang tingin niya lang sa takbo ng trabaho, sa materyales, at sa pagkakagawa, nakita niya na agad ang mga kakaibang detalye. Ang bahay na ipinagmamalaking modern townhouse na may high-end finish ay sa totoo lang sobrang palpak ng gawa. May mga poste at biga na inulit at ang mga hollow blocks na nakatambak ay hindi magkakamukha ng kalidad. Tinanong niya si Mang Danilo, ang kapatas doon, pero napangiti na lang daw ito, sabi ni Dennis. Nung lumabas siya para magyosi, doon niya ibinulong sa akin na 3 linggo na silang hindi pinapasweldo. Yung mga materyales, maraming pinalitan ng mas murang klase. Pero pilit pa rin silang pinagkukuhanan ni Tony ng mga pictures sa magagandang anggulo para ma-post sa Facebook. Nanlamig ako. Naalala ko yung mga pictures na ipinost ni Tony, puro 3D renders, warm lights, malalaking bintana at bonggang kusina. Akala ng lahat, pinapatayo niya ang bahay pangarap nila. Lingid sa kaalaman ng iba, baka kahit ang mga pambayad sa trabahador ay hindi sapat. Nagpatuloy si Dennis. Ang mas pinagdududahan ko, yung lupa. Sabi ni Mama dati, sila ang nagbigay ng pambili ng lote. Pero nung hinanap ko yung building permit, ang daming palusot ni Tony. Nakipag-usap ako sa kakilala ko sa City Hall at doon ko nalaman na yung deed of sale at kontrata hindi nakapangalan kay Tony. Lumingon ako agad sa kanya. Kung hindi kay Tony, kanino? Tumingin si Dennis sa daan. Lumalim ang boses. Nakapangalan kay Isabel. Natigilan ako. Halos hindi makapagsalita. Ibig sabihin nagbuhos ng pera ang mga biyenan ko sa pagbili ng lupa. Pinagyabang ni Tony ang construction nito, tapos ngayon, pinipilit kaming magbenta ng kotse para magbigay ng 2.5 million. Pero sa papel, ang ari-ariang iyon ay pwedeng mapunta sa mapapangasawa niya. Naalala ko ang lambing ni Isabel sa hapunan, yung sinabi niyang, sino ba namang babae ang hindi gusto ng maayos na bahay? Biglang nanlamig ang likod ko, ngumiti ng mapait si Dennis. Hindi ko sinasabing sinadya ni Isabel, pero kung malinis ang lahat, walang taong papayag na ang lalaki ang nagbayad, pero ang titulo ay nasa babae bago pa man sila makasal. Lumiko ang sasakyan sa pamilyar na daan papunta sa bahay ng mga magulang ko. Nasa isang tahimik na subdivision ang bahay ni na Mama at Papa. Hindi kalakihan, hindi rin marangya, pero laging may mainit na ilaw na nag-aabang sa labas ng pinto. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, binuksan na ni Mama ang gate. Siguradong narinig niya ang tunog ng makina kaya nagmamadali siyang lumabas, nakasuot pa ng manipis na jacket. Oh, bakit kayo umuwi ng ganitong oras? May problema ba, anak? Sa simpleng tanong na iyon, muntik nang tumulo ang luha ko. May mga lugar talaga na hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam na agad nilang nasasaktan ka. Nagmano ako sa mga magulang ko. Tahimik namang ibinaba ni Dennis ang mga maleta mula sa likod ng sasakyan. Lumabas din si Papa. Tiningnan kaming dalawa at kumunot ang noo. Pumasok muna kayo, ang lakas ng ulan. Anong ginagawa niyo dyan sa labas? Sa sala, ipinagtimpla kami ng aking ina ng mainit na salabat. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa hapunan, sa tanong na mag-aambag o magbebenta ng sasakyan, sa papel na pinapipirmahan, sa text na naghahanap ng 1.2 million, hanggang sa hinala ni Dennis na nakapangalan ang lupa kay Isabel. Sa umpisa, pilit ko pang kinokontrol ang pagsasalita, pero habang nagkukwento ako, nanginginig ang boses ko. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ngayon lang na nasa harap na ako ng mga magulang ko. Saka sumabog ang lahat ng lumbay na kinikimkim ko. Nang marinig ni Papa yung parteng sinubukang agawin ni Tony ang bag ko para kunin ang susi ng kotse, hinampas niya ang lamesa. Ang sasakyang yan? Nag-ambag kami para makabili kayo at magamit sa trabaho, hindi para ipang-areglo sa pamilya ng iba. Sino mang humawak diyan, hindi ko palalampasin. Umupo si Mama sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Magaspang na ang kamay niya dahil sa ilang dekadang pagnenegosyo. Pero ang init noon ay nakakapagpagaan ng loob. Sabi niya ng mahina, tama lang na umuwi kayo dito. Hindi man tayo mayaman, hindi natin hahayaang ituring ang anak natin na parang paninda na pwede nilang kwentahin. Tumayo si Dennis. Lumapit siya sa harap ng mga magulang ko at yumuko ng malalim. Ma, pasensya na po. Sana mas maaga kong naprotektahan si Hazel. Akala ko kasi, kung magtitiis ako,
Magiging tahimik ang pamilya. Pero hindi ko inasahan na ang pagtitiis ko ang magpapahirap kay Hazel ng ganito. Tiningnan siya ni Papa ng matagal. Hindi siya nagalit, sinabi lang niya, ang pag-amin sa mali ay pagiging tunay na lalaki. Pero mula ngayon, asawa at pamilya mo, ikaw ang magtatanggol. Huwag mong hayaang may taong gagamitin ang salitang kadugo para tapakan ang sarili mong pamilya. Kinagabihan, pagkatapos kaming ipag-ayos ng kwarto ng mga magulang ko, hindi pa rin natulog si Dennis. Nakaupo siya sa dining table, nakikipag-usap sa telepono sa isang kaibigang nagtatrabaho sa Registry of Deeds. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Nakiusap siyang ipacheck ang legal status ng lupang pinapatayuan ni Tony. Makalipas ang kalahating oras, umilaw ang cellphone ni Dennis, binasa niya ang text, at biglang dumilim ang mukha niya. Nakatayo ako sa tabi niya, kaya malinaw kong nabasa ang bawat linya. Hindi pa tapos ang transfer of title. Hanggang reservation at down payment lang ang papel. May problema ang nagbenta. May kaso ang lupa dahil sa boundary dispute sa kabilang lote. Gayunpaman, itinuloy ni Tony ang construction, itinuloy ang kasal, at pinipilit ang pamilya na magbuhos ng pera. Ibinaba ni Dennis ang cellphone, paos ang boses. Tama ang hinala ko. Yung 2.5 million, hindi yan kulang sa bahay, Hazel. Pambayad yan sa utang na hinukay ni Tony. Tumingin ako sa ulan sa labas ng bintana. Wala na akong naramdamang galit, kundi matinding kaba. Dahil kung sobrang lalim na ng problema na kailangan pa kaming piliting pumirma, alam kong hindi pa tapos ang unos sa hapunang iyon. Kinaumagahan, nagising ako habang may hamog pa sa labas. Halos hindi kami nakatulog ni Dennis kagabi. Nakahiga siya sa tabi ko, nakapikit pero hindi pantay ang paghinga. Alam kong umiikot pa rin sa isip niya ang mga text tungkol sa inaaway na lupa, sa pinipilit na kontrata, at sa malaking utang na itinatago ni Tony sa likod ng palusot na pagpapatayo ng bahay. Pasado 7:00 nang tumunog ang cellphone ni Dennis. Pagkakita niya pa lang sa screen, agad siyang napabangon. Si Mang Danilo ang tumatawag, ang kapatas sa bahay ni Tony. Ni-loudspeaker niya ito, at agad na umalingaw-ngaw ang maingay na paligid mula sa kabilang linya. Sir Dennis, pwede po ba kayong pumunta dito sa site ngayon? May mga kakatuwang lalaki na dumating, hinarangan yung gate, hindi kami makapagtrabaho. Sabi nila, kung hindi raw magbabayad si Tony ngayon, kukunin nila lahat ng materyales. Kumunot ang noo ni Dennis. Nasaan si Tony? Nandito po, pero hindi makapagsalita ng maayos. Kararating lang din ng mama nyo. Ang gulo na po rito, sir. Sa background, may boses ng isang lalaking sumisigaw. Palabasin nyo si Tony. Pag walang pera ngayon, ipapapadlock ko tong mga semento at bakal. Huwag nyo kong daanin sa pa-construction nyo. Magbayad kayo ng utang! Pakiramdam ko ay sumisikip ang dibdib ko. Pinatay ni Dennis ang tawag at nagbihis agad. Tumayo rin ako, sasama ako. Lumingon siya at umiling. Hindi, dito ka lang kasama ni na mama at papa. Nandoon yung mga inutangan niya, mga trabahador, at mga kapitbahay. Ayokong madamay ka sa gulo ng maraming tao. Alam kong tama siya pero hindi pa rin ako mapakali. Hinawakan ko ang kamay niya. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapadala sa emosyon. I-record mo lahat ng mangyayari. Tumango si Dennis, kinuha ang susi ng kotse, at umalis. Nakatayo ako sa pinto. Tinitingnan ang sasakyang lumalabas sa maliit naming kanto, habang ang puso ko'y parang sinusunog sa kaba. Lumabas si Mama, tinapik ang balikat ko. Hayaan mo na si Dennis umayos niyan. Kalmado yon, hindi basta-basta magpapabugso sa galit. Madaling sabihin sa mga taong nasa labas ng sitwasyon, pero alam kong kahit gaano pa kakalmado ang isang tao, kapag nakita niya ang sarili niyang mga magulang na pinapaligiran ng mga naniningil ng utang, at ang nakababatang kapatid na gipit sa harap ng maraming tao, napakasakit pa rin noon. Makalipas ang 40 minuto, tumawag si Dennis sa video call. Nanginginig ng bahagya ang screen. At sa likod niya ay ang site ng bahay ni Tony. Ang 4 na palapag na istruktura ay nakatayo sa gitna ng makipot na daan. Puno pa rin ng semento at alikabok ang scaffolding. Sa harap ng gate, may 5 o 6 na lalaking puno ng tattoo ang nakaharang. Ang mga semento, hollow blocks at bagong bintanang aluminum ay itinambak nila na parang seryosong ipadlock. Nakatayo si Tony sa tabi ng gate, lukot ang polo, gulo ang buhok at maputlang maputla. Sa isang gabi lang, nawala ang yabang at porma niya. Si Mama Susan naman ay nakatayo sa gitna.
umiiyak habang hinihila ang braso ng isang lalaki. Boss, intindihin niyo naman ang pamilya namin. Bata pa siya. Pag-usapan natin to ng maayos. Huwag kayong mag-iskandalo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ngumisi ang lalaki. Nung nangungutang kayo, ang tatapang niyo mangako. Sabi niyo patapos na ang bahay. Pagkatapos ng kasal, ibebenta yung lupa at magbabayad agad. Ngayon, gusto niyo ng maayos na usapan? Hindi kami nabubusog sa luha, misis. Lumapit si Dennis, mababa at seryoso ang boses. Ako ang kuya ni Tony. Kung may katibayan kayo ng utang niya, ilabas niyo at pag-usapan natin. Huwag niyo pakialaman ang materyales ng mga trabahador at huwag kayong manakot ng mga taong walang kinalaman. Tiningnan ng lalaki si Dennis mula ulo hanggang paa, tapos itinapon ang isang bundle ng photocopied na papel sa sahig. Mabuti pa ang kuya, turuan mo yung kapatid mo magbayad. Ang principal is 1.8 million, kasama ang interes at penalty, halos 2.5 million na yan. Kung walang 1.2 million ngayon, kalimutan nyo nang matatapos ang bahay na to. Nanlamig ako sa narinig. 1.8 million ang inutang, hindi yan 50,000 na utang lang sa kaibigan. Nangutang si Tony ng malaking halaga sa mga sindikato, tapos kagabi, nakaupo pa rin siya sa hapagkainan, nagkukunwaring kapatid na kailangan lang ng tulong pang finishing ng bahay. Pinulot ni Dennis ang mga papel at mabilis na tiningnan ang mga pahina. Tinanong niya si Tony, kailan ka pa nangutang sa mga to? Nakayuko lang si Tony, hindi makasagot. Saan mo ginamit ang pera? Tanong ulit ni Dennis. Para ba talaga sa bahay to? Tahimik pa rin si Tony, pero ang pananahimik niya ang naging pinakamalakas na pag-amin. Tumawa ang isa sa mga lalaking naniningil. Anong pambahay? Ininvest niya yan sa pre-selling na lupa sa Bulacan. Akala niya makakapag-flip at kikita ng malaki. Yun pala, walang titulo ang lupa at tumakas na yung ahente. Inutang niya sa amin para ipantakip sa utang niya dun, habang pinipilit tapusin tong bahay para makaabot sa kasal. Masyadong magaling. Sino ba naman maloloko niya? Parang namuo ang dugo ko nang mapanood yon sa screen. Totoo nga, ang 2.5 million ay hindi para sa bahay. Pambayad pala yon sa kayabangan at katangahan ni Tony. Nalugi siya sa lupa pero pinilit pa ring magpatayo ng bahay, pinilit magyabang, at pinilit kaming ibenta ang kotse para tabunan ang problema niya. Nang marinig ni Mama Susan ang lalaki, lumingon siya kay Dennis na parang hindi niya naiintindihan ang kasalanan ni Tony. Ang nakikita lang niya ay hindi pa rin siya tinutulungan ng panganay. Dennis, nakita mo na? Nandito na sila sa tapat ng bahay. Ikaw ang kuya, gumawa ka ng paraan. Hahayaan mo bang ipahiya ang kapatid mo sa buong kanto? Tiningnan ni Dennis ang nanay niya, malamig ang boses. Hindi ako ang nagpapahiya sa kanya, ma. Utang niya ang kumatok sa mismong pinto natin. Natigilan si Mama Susan sa sagot na yon. Ang mga kapitbahay ay nag-umpisa ng magtsismisan. Tinuturo nila ang bahay? Si Mama Susan, si Tony. Ang pamilyang dating nagyayabang na may anak silang nagpapatayo ng 4 na palapag na bahay, ngayon ay hubad na sa harap ng lahat. Sa mga oras na iyon, may nagsalitang lalaki kay Mama Susan. Kayo ang nanay niya, di ba? Sabi niya may titulo kayo ng bahay niyo. Kung kailangan, ibenta niyo para makapagbayad siya. Huwag kayong magpatay mali siya na wala kayong alam. Namutla si Mama Susan, kitang-kita sa screen ang panginginig ng mga labi niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iinarte. Talagang na-shock siya. Siguro alam niyang may utang si Tony, pero hindi niya inakalang mismong bahay nilang mag-asawa ay ginamit na nitong panggarantiya sa mga naniningil. Biglang lumitaw si Isabel kasama ang nanay niya, maayos ang damit, naka-makeup, pero imbes na lapitan at kamustahin si Tony, tiningnan lang niya ang bahay, ang mga tao, at hinila ang nanay niya paatras. Matalim at mahina ang boses niya. Sabi ko na nga ba, hindi pa tapos ang bahay tapos ganyan ang utang? Anong kasal pa ang pinag-uusapan? Nang marinig yon ni Tony, agad siyang umangat ng tingin. Isabel, ano bang sinasabi mo? Nalilito lang ako ngayon. Wag mo naman akong iwan sa ganitong sitwasyon. Kinagat ni Isabel ang labi niya at hindi sumagot. Ang pananahimik niya ay nakakamatay na pahiwatig. Tiningnan ni Dennis ang kapatid, puno ng galit at pagkadismaya. Tony, hindi mo na kailangan ng tulong sa bahay. Ang kailangan mo ay maglinis sa kasakiman mo. Napayuko si Tony. Samantalang ako na nakatayo sa tahimik na bahay ng mga magulang ko, naiintindihan ko habang nanonood sa screen na ang gulo kagabi ay umpisa pa lang ng malaking bagyo. Pagkatapos ng eksena sa site,
Inakala ko na mananahimik na muna si Mama Susan para mag-isip-isip. Total, lumabas na ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Hindi lang pala pampagawa ng bahay ang kulang, nabaon pa sa interes dahil sa scam na lupa. Ang bahay na ipinagmamalaki niya, naging simbolo ng utang at kayabangan. Pero masyado kong minaliit ang biyenan ko. Pagsapit ng tanghali, sunod-sunod ang vibrate ng cellphone ko. Una ay mula sa tiyahin ni Dennis, sunod ay sa tito niya sa side ng tatay niya. Tapos may mga unknown numbers na rin galing sa group chat ng kamag-anak nila. Ang bawat text ay parang kutsilyong nakatutok sa akin. Hazel, pag mag-asawa dapat iniisip din ang pamilya ng lalaki. Ano ba naman ang sasakyan kumpara sa hiya ng buong pamilya? Bilang manugang, inilayo mo pa ang asawa mo sa pamilya niya nung may problema sila. Baka pagtawanan ka ng mga tao. Hidya. Kung nagkamali si Tony, unti-untiin yung turuan. Bakit inudyukan mo si Dennis na palakihin ang issue hanggang sa sumugod ang mga naniningil? Binabasa ko yon at nanlalamig ang mga kamay ko. Malinaw na binaluktot na ang kwento. Mula sa isang taong pinipilit ibenta ang sasakyan, ginawa nila akong madamot na manugang, hiniwalay ang asawa, at nagtulak sa bayaw sa kapahamakan. Tinawagan ko si Dennis pero abala pa siya sa pakikipag-usap kay Mang Danilo kaya nag-text lang siya ng isa. Huwag ka muna mag-reply sa kanila. Ang mga taong gumagawa ng kwento, mas takot sa ebidensya kaysa sa pagpapaliwanag. Natauhan ako sa mensaheng yon. Oo nga. Kung makikipagsagutan ako, lalo lang nilang ididiin na bastos ako. Ibinaba ko ang cellphone at pumasok sa kusina para tulungan si Mama maghimay ng gulay, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit nanggagalaiti ang loob ko. Hindi dahil sa chismis, kundi nandidiri ako kung gaano kabilis magbago ng kwento si Mama Susan. Kaninang umaga umiiyak siya dahil ginigipit si Tony. Pagdating ng tanghali nagawa na niyang tawagan ang buong angkan para magpakabiktima at gawin akong masama. Bandang 3:00 ng hapon, habang nagtitimpla ako ng kape para kay Papa, tumunog ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, customer service ng car insurance namin. Sinagot ko ang tawag at napaka-formal ng boses ng empleyado. Hello po, Ma'am Hazel. Tumawag po kami para i-confirm ang request nyo na i-update ang beneficiary ng inyong car insurance papunta sa pangalan ni Mr. Tony. Natanggap na po namin ang photocopy ng OR, CR at ID nyo, pero kailangan po namin kumpirmahin yung pirma nyo. Nanigas ako sa gitna ng sala. Excuse me? Wala po akong ganyang request na ginawa, mabagal kong sagot. Sino po ang nag-submit ng papeles? Natigilan ang babae. Ipinadala po sa email kasama ang scanned request form. Kung hindi po kayo ito, ihahalt po namin agad ang process at ipapadala ko sa inyo yung kopya para makita nyo. Pinakiusapan kong isend agad sa email ko. Ilang minuto lang, nag-pop up ang file sa laptop ko. Binuksan ko ito at nanlamig ang buong katawan ko. Nandoon ang kopya ng ID ko, OR, CR ng sasakyan, at isang pinilit na pirma na ginagaya ang pangalan ko sa ibaba ng form. Medyo kamukha sa unang tingin, pero halatang peke yung mga huling kurba. Bilang head accountant na araw-araw pumipirma ng papeles, alam ko agad na pineke to. Nakatayo si Mama sa tabi ko, at namutla nang makita yon. Diyos ko, sinong maglalakas loob na gumawa nito? Hindi ako sumagot. Pumasok sa isip ko ang eksena kagabi nung inagaw ni Tony ang bag ko. Sinisigaw na kailangan daw ng garantiya. Pumasok din sa isip ko yung dating kwarto namin sa bahay nila, kung saan may mga kopya ng IDs ko sa drawer. Nung umalis kami, mga original na dokumento lang ang nakuha ko, kaya siguro nandoon pa rin ang mga photocopies. Dumating si Dennis matapos ang 20 minutos. Binasa niya ang files, dumilim ang mukha. Kahit hindi ako magsalita, alam niya na agad. Tinawagan niya agad si Tony. In-on ang voice recorder at inilapag sa mesa ang telepono. Sumagot si Tony, irritable ang boses. Ano na naman? Hanggang kailan mo ba ako pagsasabihan? Diretsyong nagtanong si Dennis. Ginamit mo yung papel ni Ate Hazel mo para mag-file sa car insurance, tama? Tahimik ng ilang segundo sa kabilang linya tapos tumawa si Tony. Kuya, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ko naman gagawin yon? Hindi tinaasa ni Dennis ang boses niya. Uulitin ko, ginamit mo ba ang photocopy ng ID at OR, CR ni Ate Hazel? Nagsimulang mawalan ng pasensya si Tony? Kasi nasa bahay yung mga papeles? Sinong hindi makakakita noon? Saka yung sasakyan naman pag-aari ng pamilyang to, nakapangalan lang sa kanya for formality.
Bakit ka ba nag-iinarte? Nang marinig ko yon, bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin si Dennis sa akin at saka sa telepono. Mabuti, yan lang naman ang gusto kong sabihin mo. Natahimik si Tony. Siguro na-realize niyang nadulas siya. Nagpatuloy si Dennis. Mula ngayon, hindi na to simpleng away ng pamilya. Ginamit mo ang ID ng asawa ko. Pineke mo ang pirma niya at pinakialaman mo ang property niya. Hahayaan ko na ang pulis ang mag-imbestiga nito. Sumigaw si Tony. Papakulong mo ang sarili mong kapatid. Sumagot ng malamig si Dennis. Binalaan na kita kagabi. Huwag mong pakikialaman ang gamit ng asawa ko. Pinatay ni Dennis ang tawag at inprint agad ang lahat ng emails, screenshots at inilipat ang recording. Nakaupo ako sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay, pero malinaw na ang isip ko. Dati inisip ko lang na pamilyang nag-aaway kami, pero nung makita ko ang peking pirma sa papel na yon, alam kong lumampas na sila sa limitasyon. Kinahapunan, sinamahan ako ni Dennis sa barangay at police station para i-report ang identity theft at forgery. Habang nasa daan, mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Natatakot ka ba? Tumingin ako sa mga sasakyang dumadaan sa ilalim ng araw at umiling. Hindi na ako natatakot. Masaya pa nga akong nakalayo agad tayo. Sa presinto, pumirma ako sa blotter gamit ang totoo kong pirma, madiin at walang panginginig. Alam ko na mula ngayon, hindi na ako ang manugang na magtitiis para sa kapayapaan ng lahat. Isa na akong babaeng kayang protektahan ang sarili gamit ang batas. At alam ko rin na oras na ma-file itong kaso, hindi na pwedeng gamitin ng pamilya nila ang salitang kadugo para pagtakpan ng lahat. Inakala ko na kapag nag-report na ako sa pulis, matatakot na si Tony at titigil na. Pero ang taong nasusukol dahil sa utang at kayabangan, minsan, hindi na alam kung nasaan ang hangganan. Nang gabing iyon, habang nasa sala ako ni na mama at tinitingnan ang mga papeles ng kotse, may pumasok na notification mula sa isang unknown Facebook account. Walang profile picture ang account, mukhang dummy, at isa lang ang mensahe. Kung gusto mong malaman kung kanino nakapangalan ang bahay ni Tony, pumunta kayo mamayang gabi sa kapehan sa tapat ng spa ni Isabel. Huwag kang pupunta ng mag-isa. Binasa ko iyon ng paulit-ulit, at nanlamig ang likod ko. Sa dami ng nangyari, hindi na ako inosente para magtiwala basta-basta sa mga unknown messages. Ipinakita ko ito kay Dennis. Tinitigan niya ng matagal ang screen. Tapos nagsalita. Pwedeng patibong to, pero pwede ring may alam talaga. Gusto mo bang palagpasin na lang? Ayoko nang madamay pa sa gulo ni Tony. Sagot ko. Umiling si Dennis. Hindi tayo pupunta para tulungan si Tony. Pupunta tayo para malaman kung hanggang saan pa nila tayo balak idamay. Mas mabuting malaman na natin ng maaga para makaiwas tayo. Sa huli, nagpasiya kaming pumunta. Pero hindi kami nagpadalos-dalos. Tinawagan ni Dennis si Ati, Kevin, isang kaibigan niyang abogado, at nakiusap na umupo sa malapit na table. Nagbilin din si Dennis na i-on ko ang recorder ng phone ko para proteksyon, hindi ako tumutol. Matapos makita ang pekeng pirma ko, naintindihan ko na ang pag-iingat ay hindi pagiging praning, kundi pag-iingat sa sarili. Ang kapehan ay nasa tapat lang ng spa ni Isabel. Maliwanag, may mahinang music sa loob. Mula sa salamin, nakikita ko ang pink na signboard ng spa. Sobrang ganda ng dekorasyon. Malayong-malayo sa magulong itsura ng construction site na hindi makabayad ng trabahador. Pinili ni Dennis ang table sa sulok, nakatalikod sa pader para madaling makita ang buong paligid. Si Atiying Kevin ay nakaupo 2 table ang layo, kunwaring nagbabasa sa cellphone niya. Matapos ang 10 minuto, isang babaeng naka-brown na jacket at bullcap ang pumasok. Luminga-linga siya at mabilis na lumapit sa table namin. Nasa early 30s ang babae. Manipis ang makeup, mukhang pagod pero alerto. Kayo ba si Hazel? Bulong niya. Tumango ako. Sino po sila? Ako si Ate Teresa. Dati akong cashier at bookkeeper sa spa ni Isabel. Umupo siya at mahigpit na niyakap ang tote bag niya. Ako yung nag-message sa'yo. Alam kong delikado to. Pero kung hindi ako magsasalita, marami pang mababaon sa utang. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Dennis. Anong alam niyo sa bahay ni Tony? Tumingin si Ate Teresa sa direksyon ng spa at hininaan ang boses. Ang bahay na yon ay hindi lang para sa kasal. Isa yung patibong. Pinlano na yon ni Isabel simula pa lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nilabas ni Ate Teresa ang ilang photocopied na papel at isang maliit na USB mula sa bag niya. Hindi lang spa ang negosyo ni Isabel. Siya rin ang kumukuha ng pera ng mga suki
para invest kunwari sa preseling na lupa. May koneksyon daw siya para mas mura at malaki ang kikitain pag ibinenta. Maraming naniwala kasi maayos siyang manamit, magaling magsalita, at laging nagmamalaki na may kilala siya sa real estate. Isa si Tony sa mga naniwala. Pero iba si Tony. Patuloy niya. Parehong sakim at mayabang. Gusto niyang patunayan kay Isabel na magaling siya, may pera, at may koneksyon. Kaya nangutang siya kung kani-kanino para mag-invest sa lupa sa Bulacan. Agad na nagtanong si Dennis, totoo ba yung lupa? Lupa, oo. Pero magulo ang papeles. Hindi mailabas ang titulo at may away sa boundary. Yung ahenteng kumuha ng down payment, tumakas. Alam ni Isabel ang panganib, pero itinulak pa rin niya si Tony dahil may porsyento siya. Nanginig ako sa narinig. Ganoon pala. Naging tanga si Tony dahil sa kasakiman. Pero si Isabel, hindi pala siya ang inosenteng babaeng nakita ko sa hapunan. Hindi lang siya isang babaeng nagdedemand ng bahay, kundi utak ng isang maduming laro. Inilabas ni Ate Teresa ang cellphone niya at pinakinggan namin ang isang recording. Rinig na rinig ang boses ni Isabel, tila nang aasar. May kuya namang engineer si Tony at may ate na head accountant. Siguradong mahuhut-hutan pa yon. Mahal na mahal ng biyenan ko ang bunso nila, onting drama lang. Mapipilit din yon magbigay. Natulala ako. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ko. Lahat ng malambing niyang salita, yung pangarap niya daw na magkaroon ng maayos na pamilya, nakakadiri. Sa mata niya, hindi ako manugang o ate, kundi isang ATM na pwedeng gatasan ng pera. Mahigpit na hinawakan ni Dennis ang baso ng tubig niya. Halos pumuti na ang mga buko niya. Kung ganun, bakit nakapangalan kay Isabel yung lupa? Nilabas ni Ate Teresa ang kopya ng contract to sell. Heto, nakapangalan kay Isabel. Ang dahilan niya kay Tony, mas ligtas daw kung babae ang may hawak. Pwede naman daw isalin sa kanilang dalawa after ng kasal. Pero narinig ko siya nung sinabi niya sa kaibigan niya. Pag hindi pa kasal, kung kanino nakapangalan, sa kanya ang property. Hinawakan ko ang papel. Sobrang lamig ng mga kamay ko. Kung ibinenta namin ang sasakyan at nag-ambag sa bahay, ang lahat ng pera ay mapupunta sa ari-arian na hindi kailanman magiging pag-aari ng pamilya ng asawa ko. Kapag pumutok ang gulo, kaming mag-asawa ang walang pera at si Isabel ang may ari-arian. Tiningnan ko si Ate Teresa. Bakit niyo kami tinutulungan? Natahimik siya sandali bago sumagot. Kasi nakita ko mismo nung nagbenta ng mga alahas yung isang customer namin para sumali sa investment ni Isabel. Tapos nawala lahat. Umiyak siya sa harap ng spa namin. Pero sabi lang ni Isabel, kasalanan daw niyang naging tanga siya. Nag-resign ako pagkatapos nun. Ayoko nang makitang may maloko pa ulit. Bini-back up ni Dennis ang lahat ng recordings, pictures ng contracts at mga screenshots ng text. Lumapit si Ate Kevin mula sa kabilang table. Kinumpirma niyang dapat itago ng buo ang mga dokumento. Hindi dapat i-edit, hindi i-post sa social media. Kung gagamitin, sa tamang panahon at tamang paraan. Naisip kong sabihin agad kay Mama Susan. Kahit gaano pa siya kasama sa akin, kung malaman niyang si Isabel ang may hawak ng tali, baka matauhan siya. Pero umiling si Dennis. Hindi maniniwala si Mama ngayon. Naghahanap siya ng masisisi, hindi ng totoo. Para maniwala siya, kailangan niyang makita mismo kung paano magtanggal ng maskara si Isabel. Alam kong tama siya. Ang isang inang nabulag ng pagmamahal sa bunso ay hindi basta maniniwala na ang manugang na pinoprotektahan niya ay pinaplano palang nakawan ang buong pamilya niya. Napagpasyahan naming itago muna ang ebidensya. Hihintayin namin ang pamamanhikan nitong weekend sa mismong construction site kung saan planong pilitin ng pamilya ni Isabel ang mga biyenan ko na ibigay ang pera. Pabalik, nakatingin ako sa mga ilaw sa kalye. Mabigat ang dibdib ko, pero mas malinaw ang lahat. Ang bagyong ito ay hindi na tungkol sa kotse. Isa na itong malaking palabas kung saan bawat patong na natatanggal, mas nakakatakot na mukha ang lumilitaw. Linggo ng umaga, napakaaga pa nang tumawag si Mama Susan kay Dennis. Nakatayo ako sa tabi niya, kaya naririnig ko ang boses niya. Hindi na ito kasing talim tulad ng dati. Mas mabagal, paos, pero pilit pa ring pinapanatili ang autoridad ng isang ina. Mamayang hapon magkikita-kita sa site kasama ang pamilya ng babae para pag-usapan ang kasal. Pumunta kayo ni Hazel, kahit saglit lang. Bilang respeto man lang sa mga magulang niyo. Tiningnan ako ni Dennis. Alam ko na ayaw niyang bumalik ako sa lugar kung saan ininsulto ako. Pero alam ko rin na kapag hindi kami pumunta,
Gagawin na naman itong dahilan ni Mama Susan para sabihing pinabayaan na namin ang pamilya. Tumango ako ng marahan. Pupunta kami para pakinggan at linawin ang lahat, sabi ni Dennis sa telepono. Pero hindi kami pupunta para magbayad. Natahimik sa kabilang linya. Pumunta lang kayo, maikling sagot ni Mama Susan. Nang hapon na iyon, nang huminto ang sasakyan namin sa harap ng site, halos hindi ko makilala ang lugar kumpara sa magulong eksena nung nakaraan. Sa harap ng gate, may malaking pulang tarpaulin, tahanan ni na Tony at Isabel. May mga bulaklak sa gilid at inayos ang mga monoblock chairs. Sa unang tingin, parang masayang pagtitipon, pero kung tititigan mo, makikita mong puro semento at tagpi-tagpi pa rin ang dingding at nakalabas pa ang mga kable ng kuryente. Nakatayo si Isabel malapit sa pinto, nakasuot ng puting dress, kulot ang buhok, at maganda ang makeup. Kung hindi ko lang narinig yung recording kagabi, iisipin kong isa lang siyang babaeng pilit na pinapanatili ang porma para sa kasal niya. Nakatabi sa kanya ang nanay niya at si Mama Susan. Malamig ang mukha ng nanay ni Isabel. May pamaypay sa kamay kahit hindi naman masyadong mainit. Si Tony ay nakatayo sa isang sulok. Maitim ang ilalim ng mga mata. Hindi maitago ang sobrang pagod. Pero nang makita niya kami ni Dennis, sumimangot siya na parang kami pa rin ang nanira ng plano niya. Hinila ni Mama Susan si Dennis. Mahina at mabilis ang boses. "Huwag mong palakihin ang gulo mamaya ah. Galit ang pamilya nila, kaya magpakumbaba na lang muna tayo." Tiningnan siya ni Dennis. "Magpapakumbaba tayo gamit ang katotohanan, pero hindi gamit ang pera namin." Natigilan si Mama. Gusto sana niyang sumigaw, pero pinigilan niya ang sarili dahil may ibang tao. Nagsimula ang pag-uusap gamit ang napakakalmadong boses ng nanay ni Isabel. "Wala namang mataas na demand ang anak ko. Gusto lang niya ng maayos na bahay after ng kasal. Ngunit ang bawat salita ay nakadiin sa pamilya ng asawa ko. Ngayong hindi pa tapos yung bahay at may mga utang at gulo, panay ang tanong ng mga kamag-anak namin. Kung hindi ito matatapos bago ang kasal, kami ang mapapahiya." Yumuko si Isabel at tamang-tama ang pagtulo ng luha. Wala po akong galit kay Tony. Nalulungkot lang ako, kasi ang babae naman, gusto lang maging panatag. Kung titira ako dito na parang abandoned building, kawawa naman ako sa mga kaibigan ko. Pagkarinig niyan, namula ang mga mata ni Mama Susan. Humarap siya kay Dennis, hindi maitago ang pagmamakaawa. "Dennis, parang awa mo na. Tulungan mo ang kapatid mo kahit ngayon lang para makalagpas dito. Pagdating ng araw, babayaran ko." "Babayaran gamit ang ano?" tanong ni Dennis. "Ang bahay niyo o ang mga pangako ni Tony?" Natahimik ang buong lugar. Namutla si Mama Susan, habang si Papa Vicente ay napauho para itago ang hiya. Nainis si Tony. "Kailangan mo bang ipitin ng ganyan sina Mama at Papa? Masaya ka ba na makitang mawawalan ako ng asawa?" Tiningnan siya ni Dennis, mababa ang boses. Ang mawalan ng asawa dahil walang pera ay iba sa mawalan ng asawa dahil niloloko ka. Pinaghalo mo yung dalawa. Agad na umangat ang ulo ni Isabel. Ang luha ay maganda pa ring tumutulo. "Kuya Dennis, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nagmamahalan kami ni Tony ng totoo. Gusto ko lang tutuparin ng pamilya niyo ang pangako niyo sa akin. Kasalanan ba yon?" Alam ko na ito na ang tamang panahon para patigilin siya sa pag-arte. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinay ang recording na hinanda ko. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong site. "May kuya namang engineer si Tony at may ate na head accountant. Siguradong mahuhut-hutan pa yon. Mahal na mahal ng biyenan ko ang bunso nila. Onting drama lang, mapipilit din yon magbigay." Natahimik ang lahat. Namutla si Isabel. Biglang tumayo ang nanay niya. Nahulog ang pamaypay. "Anong kabastusan yan? Edited yan para siraan ng anak ko ah." Kalmado kong tiningnan ng nanay niya. "Kung hindi po niya sinabi yan, pwede nating ipasuri sa mga eksperto. Hindi ko po in-upload online. Hindi ko kayo pinahiya sa social media. Pinatugtog ko lang dito para malaman niyo kung bakit hindi magbibigay ang mag-asawa namin." Kinuha ni Dennis ang folder at ibinaba ang photocopy ng reservation contract sa maliit na plastic table sa gitna. "Ito naman ang kontrata ng lupa ng bahay na to. Nakapangalan kay Isabel, hindi kay Tony. At hanggang ngayon, may kaso pa yung lupa. Gusto ko lang pong itanong, kung ituloy naming magbuhos ng pera sa bahay na to, kanino ba talaga mapupunta ang property pag natapos?" Hindi agad makasagot ang nanay ni Isabel. Nanginginig na lumapit si Isabel para agawin sana ang papel, pero pinigilan siya ni Dennis.
Sumugod si Tony, namumula sa galit. Tumahimik ka na kuya! Sira na ang buhay ko. Masaya ka na? Sumigaw si Dennis. Unang beses siyang nagtaas ng boses sa buong hapon. Walang naninira sa buhay mo. Ibinenta mo yung sarili mo dahil sa kayabangan mo. Natigilan si Tony. Si Mama Susan ay kinuha ang kontrata, binasa bawat linya. Nakita kong nanginginig ang mga labi niya. Siguro doon niya lang talaga naintindihan na ang bahay na pinipilit niyang pabayaran sa amin ay legal na hawak ng babaeng sobra niyang ipinagtatanggol. Umiyak si Isabel, pero wala nang naaawa sa kanya. Dinuro niya ako. Masaya ka na ba? Gusto mong siraan ang kasal ko, di ba? Tiningnan ko siya. Wala akong naramdamang galit. Pagod lang. Hindi ko sinisira ang kasal mo. Ayaw ko lang na gamitin mo ang kasal niyo para magnakaw ng pera ng ibang tao. Nagkagulo ang pamilya ni Isabel. Hinila ng nanay ang anak. Bunganga pa rin ng bunganga na magdedemanda raw dahil pinahiya sila. Pero mabilis na silang lumabas ng gate. Hinabol sila ni Tony. Hinawakan ang kamay ni Isabel. Babe, mag-explain ako. Padabog na inalis ni Isabel ang kamay niya. Sobrang lamig ng tingin niya. Asikasuhin mo utang mo. Wag mo kong idamay diyan. Natulala si Tony sa gitna ng daan. Si Mama Susan ay napaupo sa monoblock. Nalaglag ang kontrata. Hinawakan niya ang kamay ni Dennis at humagulgol. Anak, tulungan mo si Mama. Denny. Hindi ko to alam. Anak. Alam. Alam Mama. Tiningnan ko ang nanginginig na kamay niya kay Dennis. Pero ang nakakagulat, hindi ako naging masaya. Naintindihan ko lang na hindi pa rin talaga siya nagsisisi na pinilit niya akong ibenta ang kotse ko. Takot lang siyang mawalan ng bahay, ng pera, ng hiya, at mawala ang paboritong anak na kinunsinti niya. Dahan-dahang tinanggal ni Dennis ang kamay ng ina niya. Mula ngayon, kanya-kanyang bayad ng utang. Wala kaming pipirmahan, iaambag, o ibebentang kahit ano. Sa likod, tumunog ulit ang telepono ni Tony. Tiningnan niya ang screen at namutla. Marahil naniningil na naman ang loan shark. Ang bahay sa harap namin, na may pulang tarpaulin pa, ay parang isang teatro na kakatapos lang ng palabas na naghubad sa lahat ng kasinungalingan. Matapos ang pamamanhikan, naghiwa-hiwalay ang pamilya ng babae. Tanging ang mga natitirang monoblock chairs ang nakakalat sa semento. Ang tarpaulin na tahanan ni na Tony at Isabel ay nakasabit pa rin at parang isang mapanuksong palamuti. Natulala si Tony. Panay ang ring ng cellphone niya. Bawat tunog ay nagpapaputla sa kanyang mukha. Hahawakan na sana ni Dennis ang kamay ko para umalis. Nang biglang sumugod si Mama Susan at kumapit kay Dennis. Dennis, parang awa mo na. Huwag kayong umalis. Kayo na lang ang makakasalba sa atin. Hindi marahas na inalis ni Dennis ang kamay niya. Pero hindi rin siya pumayag. Sabi ko na po, kanya-kanyang bayad ng utang. Pwede ko kayong ihanap ng abogado. Tutulungan ko kayong linawin ang mga papeles. Pero hindi ako magbabayad ng utang ni Tony. Umiyak ng malakas si Mama Susan. Kapatid mo siya. Kahit mali siya, kadugo mo pa rin siya. Hahayaan mo ba siyang mamatay? Bago pa makasagot si Dennis, tumunog ulit ang cellphone ni Tony. Sinagot niya ito at sa sobrang lakas ng panginginig ng boses niya, rinig ko ito kahit ilang hakbang ang layo ko. Wala akong narinig sa kabilang linya. Pero nakita ko si Tony na napaatras hanggang sa tumama ang likod niya sa poste. Pautal-utal siyang nagsalita. Pahingi pa po ng isang araw. Hindi ako tatakas. Naghahanap ako. Namutla siya. Nabitawan ang cellphone at nahulog sa semento. Susubukan sana niyang pulutin ito pero sobrang nanginginig ang mga daliri niya. Tiningnan niya si Dennis, tapos si Mama Susan, at pagkatapos ay tumawa siya ng pag-ak at puno ng desperasyon. Masaya na ba kayong lahat? Ang galing niyo. Tama kayo. Ngayon wala na kong lahat. Pagkasabi niya nun, mabilis siyang tumakbo papasok sa ginagawang bahay. Noong una walang nakaintindi, pero makalipas ang ilang segundo, narinig namin ang mabilis na yabag sa konkretong hagdan. Si Dennis ang unang nakareact. Sumigaw siya, "Tony! Wag kang tanga!" Pero hindi tumigil si Tony. Sumigaw ng malakas si Mama Susan at takmang susunod pero pinigilan siya ni Papa Vicente. Walang handrail ang hagdan, at kung magpapanik sila at susunod, pwedeng madisgrasya. Dali-dali kong kinuha ang phone ko at tumawag sa barangay at pulis. May tao pong balak magpakamatay sa construction site. Pakipuntahan po agad. Tumakbo na papasok si Dennis. Hindi na ako sumunod dahil alam kong hindi makakatulong kung dadagdag pa ako sa gulo.
Tumingala ako mula sa ibaba at nakita si Tony sa mismong rooftop. Dahil sa hangin, nililipad ang gusot niyang polo. Nakatayo siya sa pinakagilid na wala pang pader. Kapag nadulas siya, walang makakasalo sa kanya. Napaluhod si Mama Susan at hinampas ang semento. Tony, bumaba ka dyan! Anak, parang awa mo na. Huwag mong takutin si Mama. Tumawa ng mapait si Tony mula sa itaas. Para saan pa? Wala na akong bahay. Iniwan ako ng asawa ko. Baon sa utang. Si Kuya tingin sa akin basura. Bakit pa ako mabubuhay? Nasa ibaba lang niya si Dennis. May ligtas na distansya. Hindi siya sumugod o sumigaw. Ang boses niya ay mababa pero matatag. Tony, tumingin ka sa akin at makinig ka. Ano pang sasabihin mo? Sigaw ni Tony. Ang galing ng asawa mo. Suportado kayo ng biyanan mo. Maayos trabaho mo. Wala kang nawala kaya hindi mo ko maiintindihan. Natahimik si Dennis tapos nagsalita. Naiintindihan ko kung gaano ka kadesperado. Kaninang umaga napahiya ka sa naniningil ng utang, tapos hiniwalayan ka ni Isabel sa harap natin. Alam ko na parang wala na itong atrasan. Pero tandaan mo, hindi nakamamatay ang hiya. Katangahan lang ang papatay sa'yo. Umiling si Tony at napahawak sa ulo. Huwag mo na kong pangaralan kuya. Pagod na ko. Umabante ng isang hakbang si Dennis. Hindi kita pinapangaralan. Kausap ko ngayon ang kapatid ko. Ang utang, pwede pang i-negotiate. Ang lupa, pwede idaan sa kaso. Kung na-scam ka, pwede nating ireklamo. Pero pag tumalon ka, paano na mabubuhay si Mama? Natigilan si Tony. Sa ibaba, paos nakakaiyak si Mama Susan. Si Papa Vicente ay maputla, mukhang tumanda ng 10 taon ang hitsura. Ang lalaking buong buhay ay panay ang porma at sermon. Ngayon ay nakatitig sa anak ng walang magawa. Yumuko si Tony at tiningnan ng nanay niya. Nanginginig ang mga labi. Ma, mahal mo lang ako pag nagpapasikat ako. Ngayong napahiya na kayo dahil sa akin, mahal niyo pa ba ako? Sumigaw si Mama Susan. Mahal kita. Mali ako. Mali ang pagpapalaki ko sa'yo. Bumaba ka na dyan. Ibebenta ko kahit anong pwedeng ibenta, pero kailangan mong mabuhay. Nang marinig ko yon, sumikip ang dibdib ko. Pera at pagbebenta pa rin ang bukang bibig niya. Pero sa oras na yon, alam kong totoo ang takot niyang mamatayan ng anak. Kahit gaano pa siya naging masama sa akin, isa pa rin siyang ina na takot mawalan. Nagpatuloy si Dennis. Tony, hindi mo na kailangang patunayang mayaman ka. Hindi mo na kailangan itong bahay na to para tingalain ka ng iba. Ang kailangan mo lang ngayon, tanggapin ang pagkakamali mo at bayaran ng paunti-unti. Kung mahirap, sama-sama nating gawan ng legal na paraan. Pero pag tumalon ka, walang makakasalo kay Mama. Sa sakit niyan. Umiyak ng malakas si Tony at napaupo sa gilid ng sahig, tinakpan ng mukha. Sakto namang dumating ang mga pulis at barangay tanod. Sininyasan sila ni Dennis na dahan-dahang umakyat mula sa likod. Matapos ang ilang minuto, nang patuloy lang sa pag-iyak si Tony, lumapit si Dennis, hinawakan sa balikat ang kapatid at malakas na hinila papasok. Sa ibaba, hinimatay si Mama Susan sa bisig ni Papa Vicente. Agad akong tumakbo para tulungan siya at pinahiran ng effervescent oil. Pagmulat niya, tumingin siya sa akin pero walang lumabas na salita sa bibig niya. Hindi ako nakaramdam ng saya. Bigat lang. Kahit na alam kong babayaran niya ang kasalanan niya, nang makita kong muntik nang mamatay ang anak nila, naintindihan kong sobrang layo na ng narating ng problemang to. Nang gabing iyon, nung naibaba na ng ligtas si Tony, isang bagay lang ang sinabi ni Dennis. Mula ngayon, kung tutulungan niyo siya, sa tamang paraan na. Walang cash, walang taguan ng sikreto, at walang yabangan. Nang mailigtas si Tony, nawala ang iyakan at sigawan, pero ang katahimikan na sumunod ay nakakasakal. Nakasandal si Mama Susan sa pader, magulo ang buhok at namumutla. Si Papa Vicente ay hindi man lang masindihan ang hawak niyang sigarilyo dahil sa nanginginig na kamay. Si Tony naman, nakaupo sa sahig, namumula ang mga mata at nakatitig lang sa semento na parang galing sa isang masamang panaginip. Hindi pa rin umaalis ang mga naniningil. Nakatayo sila sa labas ng gate, matatalim ang tingin. Sabi ng isa sa kanila, "Tapos na ba ang drama nyo? Hindi mabubura ng iyak ang utang. Pag walang pera ngayon, wag nyo kong sisisihin." Nataranta na naman si Mama Susan at hinawakan si Dennis. "Anak, abunuhan mo muna kahit ilang 100,000. Babayaran kita pag nabenta ko na ang lupa natin."
Hindi ako mabubuhay kung araw-araw tayong guguluhin ng mga to. Tiningnan lang siya ni Dennis. Alam kong nasasaktan din siya. Sino ba namang anak ang kayang panooring nagmamakaawa ang sarili niyang ina? Pero kung bibigay siya, babalik lang sila sa dati. Gagawa ng gulo si Tony. Iiyak ang mga magulang, magbabayad si Dennis, at pagtatakpan na naman lahat ng salitang pamilya. Lumapit ako at nagsalita ng malinaw. Ma, hindi pwedeng magbigay ng cash ngayon. Lalo lang gugulo kapag may naglabas ng pera. Kailangang may malinaw na papeles, itala ang principal, ang interes, sino ang umutang, at kung may pananakot ba na naganap. Lumingon sa akin si Mama Susan at bumalik ang inis niya. Ikaw, puro kabatas at papeles. Muntik nang mamatay ang anak ko tapos pagkukwentahin mo pa kami? Nagpipigil ako. Kung noon, maiiyak na siguro ako. Pero ngayon, alam kong kailangan kong maging kalmado. Dahil nga po muntik nang gumawa ng masama si Tony, kaya kailangang idaan sa tama. Kung magbibigay kayo ng pera ngayon para lang matapos to, uulitin lang to sa susunod na buwan. Sa susunod, sinong pipigil sa kanya sa pagtalon? Tumingin si Dennis sa akin at nakita ko ang pasasalamat sa mga mata niya. Humarap siya sa lahat. Sa presinto tayo mag-uusap. Dalhin niyo ang mga resibo at kontrata niyo. Dapat aminin ni Tony kung magkano inutang niya, magkano interes, at sino ang nananakot na kumuha ng materyales. Ngumisi ang naniningil. Akala mo yata takot kami? Walang nagsabing takot kayo, sagot ni Dennis. Pero kung legal ang utang, ilabas niyo ang papel. Kung sobrang taas ng interes at may pananakot na ginagawa, idaan natin sa mga pulis. Kumalma ng konti ang mga naniningil at pumayag. Sa presinto, naging malinaw ang lahat. 1.8 million ang principal na inutang, pero dahil sa patong-patong na penalty at interes, lumobo ito sa 2.5 million sa loob lang ng ilang buwan. Ang ilan sa interest rates ay halatang iligal. Habang tinatanong ng pulis si Tony kung saan napunta ang pera, palagi siyang tumitingin kay Mama Susan na parang batang takot mapagalitan. Tinapik ni Dennis ang mesa. Tony, hanggang ngayon ba magsisinungaling ka pa? Umiyak si Tony. Inamin niyang ibinayad niya yung iba sa utang sa bulpak na lupa sa Bulacan, ipinasweldo sa mga trabahador, at pinagpatuloy ang pag-flex ng bahay dahil takot siyang umatras si Isabel sa kasal. Ang naramdaman ko, halo-halong galit at lungkot dahil sa yabang niya. Isinugal niya ang buong pamilya. Dumating si ati ni Kevin. Kalmado niyang kinumpirma na dapat bayaran ang principal na inutang ni Tony, pero ang labis na interes at pananakot ay pwedeng ipacheck sa batas. Pansamantala silang nagkasundo na babayaran ang makatarungang halaga, pero walang cash na ibibigay ng hindi dokumentado. Naisip ko tuloy na minsan, ang pagtulong ay hindi pagbibigay ng pera, kundi pagtuturo sa tao na harapin ang mga kasalanan niya ng maayos para wala na silang taguan. Hindi pa rin nakontento si Mama Susan. Nung break nila, hinila niya si Dennis sa gilid. Mag-abono ka na muna kahit konti. Gagawa tayo ng kontrata ng utang kung gusto mo. Para lang tumahimik sila. Umiling si Dennis. Hindi ma. Hindi ko gagamitin ang pera ni Hazel. Tutulungan ko kayong kumuha ng abogado at makipagnegosasyon at poprotektahan ko si Tony laban sa pananakot, pero walang perang ilalabas kaming mag-asawa. Tumingin si Mama Susan sa akin na parang nagbabakasakali pa. Mabagal akong sumagot. Ma, matutulungan ko kayong panatilihing buhay ang anak nyo, pero wala po akong obligasyon na tustusan ang kasakiman at kasinungalingan niya. Kung magbibigay po ako ngayon, at bukas may maningil ulit, ano na naman po ang ibebenta natin? Natahimik si Mama Susan. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ako sinigawan. Bago kami umuwi, pinwersa ni Dennis si Tony na i-turn over ang lahat ng papel kay ating Kevin. Nanginginig na pumirma si Tony. Wala na ang maangas na Tony na nang uutos na ibenta namin ang sasakyan namin. Inakala ko na pagkatapos ng gulo sa presinto, mananahimik na si Isabel. Ang isang taong nahubaran na ng maskara sa harap ng pamilya, sana mahiya na. Ngunit ang mga taong wala nang pwedeng atrasan, hindi nananahimik. Nag-iisip pa yan ng mas malaking script. Kinabukasan, tumawag si Mama Susan kay Dennis. Dennis, umuwi kayo dito. Pumunta si Isabel. Buntis daw siya. Nagkatinginan kami ni Dennis. Wala akong nakitang saya o takot sa mata niya. Pagdududa lang. Matapos ang lahat ng nangyari, kailangan na munang i-verify bago paniwalaan ng kahit na ano. Pagdating namin sa bahay ni na Mama, marami ng tao sa sala. Nakaupo si Isabel, nakasuot ng maluwag na cream dress, mukhang pagod at walang makeup.
Ang nanay niya ay nasa tabi niya, mukhang matapang. Sa ibabaw ng mesa, may isang ultrasound result na nakadisplay. Inabot agad ito ni Mama Susan kay Dennis. Tingnan mo, buntis siya kay Tony. Kung ika-cancel natin ang kasal, masisira ang pangalan ng apo ko. Si Tony ay nasa gilid lang, maputla, at hindi makatingin kay Isabel. Umiyak si Isabel. Hindi ko gusto ng gulo. Gusto ko lang bigyan ng pangalan ng anak ko. Kung i-cancel niyo yung kasal, paano na ako? Dugtong ng nanay niya. Hindi pwedeng basta-basta na lang itatapon ng anak ko pagkatapos mabuntis. Pag walang pananagutan, ipopost namin kayo at idedemanda. Nanlumo si Mama Susan nung narinig ang ipopost. Nakiusap siya kay Dennis. Tulungan mo na ang kapatid mo. May apo na ako. Bahala na kung mangutang tayo. Pumasok na naman kami sa parehong sitwasyon. Iikot na naman ang kwento sa pera namin. Pero hindi ako nagalit. Tiningnan ko ang ultrasound result. Malabo ang pangalan ng clinic, walang malinaw na patient ID, at mukhang na-edit ang petsa. Kalmado akong nagsalita. Kung apo talaga yan ng pamilyang to, ang unang dapat gawin ay hindi maglipat ng pera, kundi samahan si Isabel sa isang malaking ospital para ipacheck ulit. Kailangan masigurado ang kalusugan ng ina at ng bata. Tumingin ng masama si Isabel. Ate Hazel, kung galit ka sa akin, sabihin mo, wag mo kong insultuhin ng ganito. Hindi kita iniinsulto, sagot ko. Bilang babae, hindi biro ang pagbubuntis. Kung totoo, makakatulong pa ito sa inyo ng bata. Kung nagsisinungaling ka, ikaw lang ang nagpapahiya sa sarili mo. Nagwala ang nanay ni Isabel, pero nagsalita si Dennis. Walang namimilit. Pero kung gagamitin niyo ang pagbubuntis para mabilisan ang kasal o manghingi ng bayad, kailangan ng basehan. Gusto kong sumulat tayo ng kasunduan bago natin siya dalhin sa ospital. Sagot ko ang gasto sa check-up, KUNG, totoo. Walang nagawa si Isabel kundi umiyak. Gusto ko lang naman mag-move on na kami. Hihingi lang sana kami ng 1.2 million for moral damages at pampagamot. Ayoko nang pumunta sa ospital. Umangat ang ulo ni Tony. Nanginginig ang boses. Isabel, kung anak ko yan, paninindigan ko, pero sumama ka na sa ospital. Hindi makapaniwala si Isabel na pati si Tony ay nagdududa sa kanya. Tamang-tama. Tumunog ang phone ko. Message galing kay Ate Teresa. May recording at message. Huling palusot. Nakuha ko sa old group chat. Inon ko ang loudspeaker. Rinig ang boses ni Isabel. Sabihin ko lang buntis ako. Luluhod na yung pamilya ni Tony. Gustong-gusto ng nanay niya ng apo. Siguradong magbabayad yon ng pampacheck up. Natameme ang buong sala. Namutla si Isabel. Hinablot ng nanay niya ang bag niya at mabilis silang naglakad palabas. Hindi na kami makikipag-usap sa inyo, sigaw ng nanay niya. Napaupo si Mama Susan sa sofa. Nalaglag ang ultrasound paper. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang manugang na gusto niya. Tiningnan ni Tony si Isabel na papaalis. Basag ang puso. Kahit bata, ginamit mong panloko. Wala nang sinabi si Isabel at tuluyan nang umalis. Ang naiwan sa sala ay nakabibinging katahimikan. Ilang araw matapos lumayas si Isabel, tumahimik ang bahay ng mga biyenan ko. Wala nang mga tawag na nagdedemand, wala nang mga kamag-anak na nanunumbat na madamot ako. Siguro, nang mabulgar na ang lahat, wala nang kayang pumikit at magbulag-bulagan para sa kanila. Isang araw, sinamahan namin ni Dennis sina Papa Vicente, Mama Susan, at Tony kay Atoy. Kevin, inilatag ni Atoy. Kevin, lahat ng papel ang mga inutang, ang boundary dispute ng lupa sa Bulacan, at ang pekeng papeles. Ipinaliwanag niyang kailangang itigil na ang construction, isettle ang legal na bahagi ng utang, at kasuhan ng agent na ng scam ng lupa. Si Mama Susan ay nakaupo lang, nakayuko, parang tumanda ng 10 taon. Pero nang pag-usapan ng pagbayad ng utang, sumulyap siya kay Dennis. Gusto ko nang matawa, sa isip-isip ko, umaasa pa rin siyang sasaluhin sila ng kuya niya. Mabilis itong naramdaman ni Dennis. Bago pa kayo magsalita, sasamahan ko kayo sa abogado. Pero ang pambayad, kayo ni Tony ang bahala. Walang manggagaling kay Hazel. Natahimik si Papa Vicente. Maya-maya'y nagsalita siya ng paos. May lupa ako sa probinsya. Ibebenta ko na lang para makabayad ng konti. Ang lupang yon ay inaalagaan ni Papa dahil pangarap niyang tayuan ng bahay bakasyunan. Iiyak na sana si Mama Susan, pero tiningnan siya ni Dennis. Noong pilitin niyo kaming magbenta ng kotse para isalba si Tony, okay lang. Pero ngayong property niyo ang ibebenta, nanghihinayang kayo? Napipi si Mama Susan. Tama si Dennis.
Si Tony naman ay napayuko. Sorry, bulong niya. Hinarap siya ng tatay niya. Hindi nakakabayad ng utang ang sorry. Bukas, maghanap ka na ng maayos na trabaho. Ibenta mo lahat ng gamit mong pangmayaman ang motor, relos at cellphone. Sumang-ayon si Tony. Unti-unting naayos ang problema. Tinakpan na ng asul na trapal ang hindi tapos na bahay ni Tony. Ibinenta ang lahat ng mararangyang gamit niya. Sa pagbebenta ni Papa ng lupa niya, nabawasan ang utang. Nag-umpisang magtrabaho muli si Tony bilang regular na construction supervisor. Maitim dahil sa araw at pumayat. Nagbago rin si Mama Susan. Hindi na niya ako tinatawagan para mag-demand. Minsan, pinapadalhan niya kami ng prutas sa pamamagitan ni Dennis at nagpapasalamat naman ako pero hindi agad nakikipag-close. Isang araw, bumisita si Mama Susan sa bahay ng mga magulang ko. May dalang prutas. Maayos siyang tinanggap ng mga magulang ko. Pagkalapag niya ng prutas, nanginig ang boses niya. Pumunta ako dito para humingi ng tawad kay Hazel. Akala ko, dahil manugang ka, iba ka. Ngayong nagkagulo, ang mga inakala kong kapamilya, sila pa ang manloloko, at kayo na ginipit ko, kayo pa ang sumalba sa pamilya namin. Hindi nanumbat ang nanay ko, sabi lang niya. Ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang pamilya. Ay, kabakaraang timan, ang timamen. Ang timamen ay, hindi pwedeng ituring mong anak ang sayo, tapos ituring mong pera ang anak namin. Walang masyadong mahabang diskusyon, pero doon ko naramdamang medyo gumaan ang loob ko. Lumipat kami ni Dennis sa isang maliit na apartment. Hindi malaki, pero payapa. Ang sasakyan kong pinilit nilang ibenta ay nakaparada lang sa labas, ligtas at buo. Tuwing nakikita ko yon, naaalala ko na ang sasakyang yon ay hindi lang basta sasakyan, ito ang hangganan ng kung hanggang saan ako pwedeng magbigay. Ang pananahimik at pagtitiis ay mabuti lang kung nirerespeto ka. Pero kapag inaabuso na, hindi na iyon pagiging mabait, pagpapakatanga na iyon. Hindi masama ang tumulong, pero ang tunay na nagmamahal, hindi bubuo ng bahay gamit ang inutang na pera, kasinungalingan, at luha ng ibang tao.